Sa isang malawak na mansyon sa Forbes Park, naninirahan ang matandang bilyonaryo na si Don Severino. Sa edad niyang 75, nanapili siyang matatag at matalimang isip. Ngunit sa loob ng kanyang dibdib ay may mabigat na pangungulila. Isa siyang tanyag na negosyanteng nakilala sa larangan ng konstruksyon at real estate. At halos lahat ng gusali sa syudad ay may tatak ng kanyang kumpanya. Ngunit sa kabila ng kanyang kapangyarihan at yaman, isang malaking puwang ang hindi niya kayang punan. Ang kawalan ng tagapagmana na magpapatuloy ng lahat ng kanyang pinaghirapan. Si Clarice, ang kaisa-isang anak ni Don Severino, ay isang dalagang mahinhin at mapagmahal. Ngunit lumaki siya sa anino ng kanyang ama. 22 taong gulang pa lamang siya. Ngunit para bang 40 na kung umasta. Laging kontrolado, laging sumusunod sa kagustuhan ng kanyang ama. Hindi siya lumaki sa isang tahanang puno ng lambing, kundi sa malamig na palasyo kung saan ang bawat galaw ay dapat nakaplano, ang bawat kilos ay dapat may permiso. Clarice, bakit wala ka na namang dumalo sa business luncheon kanina? Malamig na tanong ni Don Severino habang nagkakape sa veranda ng kanilang mansyon. Papa, gusto ko lang po sanang magpahinga. Hindi ko po alam kung kaya ko pang makipag-usap sa mga negosyante. Hindi ko pa nga po alam kung gusto ko talaga ang mga bagay na ginagawa ninyo. Sagot ni Clarice. Halos hindi makatingin ng diretso sa kanyang ama. Walang puwang ang mga kahinaan sa pamilyang ito. Hija, tandaan mo, ikaw lang ang pag-asa ko. Sagot ng bilyonaryo, sabay sipat sa malawak na hardin. Sa kabilang dako ng syudad, sa isang maliit na apartment, nakatira si Marco. 24 na taong gulang, masipag at matyaga, ngunit galing sa pamilyang dukha. Nagtrabaho siya bilang waiter sa isang kilalang hotel sa Makati para masuportahan ang kanyang ina na may sakit at 2 nakababatang kapatid na nag-aaral pa. Sa bawat pinggan na kanyang inilalabas at mesa na nililinis, iniisip niya ang bigat ng responsibilidad na nakapatong sa kanyang balikat. Kuya, kumain ka na ba? Baka hindi ka na naman nag-almusal bago pumasok? Tanong ng kanyang bunsong kapatid na si Liza habang inaabot ang kapirasong tinapay. Nakakain na ako sa hotel kanina. Huwag mo nang intindihin. Ang importante, may baon ka at si nanay ay nakakain ng gamot niya. Sagot ni Marco, sabay pisil sa balikat ng kapatid. Sa kabila ng hirap ng kanyang buhay, hindi nawalan ng pangarap si Marco. Madalas niyang tingnan ang malalaking gusali sa Makati at sabihin sa kanyang sarili, balang araw, may mararating din ako. Hindi ako hambambuhay magiging waiter lang. Isang gabi, nagkaroon ng fundraising event ang kumpanya ni Don Severino sa hotel kung saan nagtatrabaho si Marco. Naka-Amerikana ang lahat ng mga bisitang elitista at punong-puno ng malalaking pangalan sa negosyo at politika ang ballroom. Isa ito sa pinakamalaking okasyon ng taon at kailangan ni Marco na magtrabaho ng doble upang masiguro ang maayos na serbisyo. Habang bit-bit ang tray ng mga alak, napansin ni Marco ang isang babae na nakaupo sa gilid ng hall. Siya si Clarice, nakasuot ng eleganteng itim na gown, ngunit bakas sa kanyang mga mata ang kalungkutan. Hindi siya nakikihalubilo sa mga bisita, bagkus ay nakatingin lamang sa sahig, tila wala sa lugar. Miss, gusto niyo po ba ng tubig o alak? Maingat na tanong ni Marco habang inilalapit ang tray. Nag-angat ng tingin si Clarice at sandaling nagtama ang kanilang mga mata. May kakaibang init na bumalot kay Marco. Para bang nakakita siya ng isang nilalang na, sa kabila ng marangyang anyo, ay nangangailangan ng kaunting malasakit. Tubig na lang, salamat, mahinang sagot ni Clarice, sabay ngiti ng bahagya. Sa puntong iyon, hindi maiwasang mapansin ni Marco ang lungkot sa ngiti ng dalaga. Isang ngiting puno ng sapilitang pagpayag, hindi ng tunay na kaligayahan. Lumipas ang gabi at naging abala si Marco sa kanyang trabaho. Ngunit sa bawat pag-ikot niya, lagi niyang nasasaling sa mata si Clarice. Nakaupo pa rin ito sa gilid, bihira lang ngumiti, bihira ring kausapin ang mga tao. Ang ganda niya, pero bakit parang ang lungkot? Bulong ni Marco sa kanyang sarili
habang nag-aayos ng baso. Samantala, si Don Severino ay abala sa pakikipag-usap sa mga negosyante. Palibhasa'y kilalang matapang at malupit, madalas ay takot ang mga tao na sumalungat sa kanyang mga ideya. Ngunit sa kabila ng kanyang mga tagumpay, hindi maikakaila ang kanyang pangamba sa hinaharap. Clarice, makipag-usap ka naman sa mga anak ng business partners natin. Hindi pwedeng nakaupo ka lang dyan, utos niya sa anak. Ngunit sumagot si Clarice ng may kaba. Papa, hindi ko po alam kung paano. Hindi po ako komportable. Komportable? Wala kang karapatang pumili ng gusto mo. Anak kita at obligasyon mong ipakita na ikaw ay karapat-dapat. Napatungo na lamang si Clarice. Halos mamuo ang luha sa kanyang mga mata, ngunit pinilit niyang huwag ipakita. Samantala sa kusina ng hotel, pinag-uusapan ng mga kapwa waiter si Marco. Pare, nakita mo yung anak ng bilyonaryo? Ang ganda nun, pero parang ang sungit at ang lungkot. Ani ng isa. Siguro kasi sanay sa luho, hindi marunong ngumiti ng totoo. Biro ng isa pa. Tahimik lang si Marco, ngunit sa kanyang puso may kakaibang awa siyang nararamdaman para sa dalaga. Para bang sa kabila ng marangyang damit at hiyas, isa lang siyang ibon na nakakulong sa hawlan ng kanyang ama. Nang matapos ang event, huling beses na lumapit si Marco kay Clarice upang kolektahin ang baso sa mesa nito. Nagkatinginan silang muli. Salamat, mahinang ngunit malinaw na wika ni Clarice. Walang anuman, miss, sagot ni Marco. Ngunit sa kanyang dibdib, may unti-unting pag-usbong ng damdamin. At doon nagsimula ang kwento. Sa isang gabing magkaibang mundo ang nagtagpo. Ang matandang bilyonaryo na desperado sa tagapagmana, ang dalagang nakakulong sa anino ng kanyang ama, at ang binatang naghihirap ngunit puno ng pangarap. Isang simula ng kwento na magdadala ng pait, luha, at hindi inaasahang kapalaran. Lumipas ang ilang linggo matapos ang fundraising event, at sa bawat araw na lumilipas ay lalong tumitindi ang pangamba ni Don Severino tungkol sa kanyang edad. Madalas siyang tumingin sa salamin habang inaayos ng butler ang kanyang barong, at sa bawat guhit ng kulubot sa kanyang mukha, ramdam niya ang papalapit na katapusan ng kanyang buhay. Alam niyang hindi na siya bumabata, at kung wala siyang maiiwang tagapagmana, mawawalan ng saysay ang lahat ng kanyang pinaghirapan. Isang gabi, sa loob ng kanyang opisina sa mansyon, tahimik na nag-inom si Don Severino ng mamahaling alak. Ang dingding ay puno ng mga lumang larawan ng kanyang yumaong asawa, at sa gitna ng kanyang pan-iisa, hindi niya napigilang magsalita ng malakas. Helena, patawarin mo ako. Pero kailangan kong gumawa ng paraan. Hindi ko hahayaan na mapunta sa wala ang lahat ng pinaghirapan ko. Bulong niya habang nakatingin sa larawan ng asawa. Sa parehong hotel kung saan nagtatrabaho si Marco, nagkaroon ng isa pang pagtitipon. Doon muling nagtagpo ang landas ni Marco at ng bilyonaryo. Pagkatapos ng event, inutusan ni Don Severino ang kanyang tauhan na tawagin si Marco. Nagtataka man, wala itong nagawa kundi sumunod. Don Severino, magandang gabi po. Ako po si Marco. May kailangan po ba kayo? Nag-aalalang tanong ng binata. Tahimik na tiningnan muna siya ng bilyonaryo mula ulo hanggang paa. Kita sa mukha nito ang malamig na otoridad. Sa halip na sumagot agad, tumayo ito mula sa kanyang upuan at naglakad papalapit. Alam mo ba kung sino ako? Tanong ng matanda. Opo, kayo po si Don Severino, ang may-ari ng. Hindi mo na kailangan tapusin. Ang mahalaga, alam mong wala akong hinihingi na hindi ko nakukuha. At ngayong gabi, may isang bagay akong gusto mula sa'yo. Nanlamig si Marco. Hindi niya alam kung anong ibig sabihin ng matanda. Gusto ko, diretsong sabi ng bilyonaryo, nabuntisin mo ang anak ko, si Clarice. Kapag nagawa mo yan, bibigyan kita ng 5 milyong piso. Nanlaki ang mga mata ni Marco at halos hindi makapaniwala sa narinig. Don Severino, patawad po, pero hindi ko po maintindihan ang sinasabi ninyo, nanginginig niyang sagot. Simple lang naman ang gusto ko, binata. Wala na akong ibang pag-asa. Ang anak kong si Clarice, mahina, walang lakas ng loob. Paano niya mapapatakbo ang negosyo ko?
Kailangan kong siguraduhin na may apo akong maiiwan bago ako pumanaw. At ikaw ang napili ko. Parang biglang bumigat ang mundo kay Marco. Sa kanyang isipan, nagpatong-patong ang mga tanong. Bakit siya? Ano ang nakita ng matanda sa kanya? At higit sa lahat, bakit ganito kalupit ang hamon na ibinibigay sa kanya? Pasensya na po, Don Severino, hindi ko po magagawa yan. Hindi ako ganung klaseng tao. Matapang ngunit nanginginig na tugon ni Marco. Ngunit ngumiti lamang ang matanda, malamig at puno ng pagbabanta. Hindi ka pwedeng tumanggi. Alam ko ang lahat tungkol sa iyo, Marco. Ang ina mong may sakit, ang mga kapatid mong nag-aaral, ang utang ninyo sa landlord. Sa isang pitik lang ng daliri ko, maaari kong gawing impyerno ang buhay ninyong lahat. Nabigla si Marco. Parang binuhusan siya ng malamig na tubig. Anong ibig niyong sabihin? Ibig kong sabihin, kung hindi mo gagawin ang hinihingi ko, mawawalan ka ng trabaho, mapapalayas kayo sa inuupahan ninyo, at baka pati ang mga kapatid mo hindi na makapag-aral. Pero kung susundin mo ako, hindi lang 5 milyon ang matatanggap mo. Magkakaroon ka rin ng bagong buhay. Tahimik si Marco, ngunit sa loob niya ay naglalaban ang kanyang konsensya at takot. Ang bawat salitang binitiwan ng matanda ay parang mga tanikala na unti-unting pumupulupot sa kanya. Don Severino, pero si Clarice, hindi ba't anak niyo siya? Hindi ba't masisira ang buhay niya kung malalaman niyang may ganitong kasunduan? Hindi niya kailangang malaman. Gawin mo lang ang hinihingi ko at lahat ay magiging maayos. Siya ay magiging ina ng aking apo at ikaw makakawala ka sa kahirapan. Sa puntong iyon, hindi mapigilan ni Marco ang mapatingin sa sahig. Nais niyang tumakbo, umalis at kalimutan ang lahat ng narinig. Ngunit tuwing naaalala niya ang kanyang inang may sakit na nangangailangan ng gamot at ang mga kapatid na umaasang siya ang sandigan, lalo siyang nadudurog. Pag-uwi niya sa kanilang maliit na apartment, tila nawala siya sa sarili. Nakaupo siya sa gilid ng kama, tahimik, habang nakatingin sa lumang ilaw na kumukurap-kurap. Kuya, bakit ganyan ka katahimik? May problema ba sa trabaho? Tanong ng kanyang kapatid na si Liza. Napailing lang si Marco at ngumiti ng pilit. Wala, pagod lang ako. Matulog ka na. Nuwi nang bumalik siya sa kusina at makitang umuubo ng malakas ang kanyang ina, tuluyan siyang nanghina. Marco, pasensya ka na anak. Malaking pasanin na ako sa'yo. Mahina at putul-putul na sabi ng kanyang ina. Huwag mong isipin yan, Nay. Hindi kayo pabigat. Ako ang bahala sa inyo. Sagot ni Marco. Ngunit sa loob niya ay kumukulo ang takot at pangamba. Sa kanyang pag-iisa, mariin niyang pinikit ang mga mata. Sa isang banda, gusto niyang ipaglaban ang kanyang prinsipyo at itakwil ang maruming alok ng bilyonaryo. Ngunit sa kabila nito, hindi niya rin maikakaila ang katotohanang hawak ng matanda ang kanyang kinabukasan at ng kanyang pamilya. Anong gagawin ko? Bulong niya sa hangin. At sa gabing iyon, nagsimula ang pinakamalupit na hamon sa kanyang buhay. Isang hamon na hindi niya hiniling, ngunit tila walang paraan upang makatakas. Isang hamon na maglalagay sa kanya sa pagitan ng kanyang konsensya at ng kaligtasan ng mga mahal niya sa buhay. Kinabukasan, matapos ang nakapanlulumong usapan nila ni Don Severino, hindi mapakali si Marco sa trabaho habang bitbit niya ang tray ng kape sa isang business lounge. Paulit-ulit niyang iniisip ang ultimatum na iniwan sa kanya ng matanda. Para siyang nilulunod ng isang lihim na ayaw niyang tanggapin. Ngunit alam niyang hindi siya makakatakas basta-basta. Sa kabilang dako, si Clarice ay nasa isang charity event na ipinilit sa kanya ng kanyang ama. Nakaupo siya sa gilid ng mahabang mesa, tahimik, habang abala ang lahat sa pakikipag-usap tungkol sa negosyo at donasyon. Kahit nakasuot siya ng isang maringal na damit na kulay pilak, halata pa rin ang kawalan ng gana sa kanyang muka. Doon muling nakita ni Marco ang dalaga. Hindi niya alam kung dahil ba sa mga mata nito o sa lungkot na palaging nakadikit sa ngiti niya. Pero may kakaibang puwersa na humihila sa kanya upang makalapit. Pagkatapos ng programa, habang inaayos niya ang mga baso sa gilid, nagkalakas loob si Marco na magsalita. Miss Clarice, magandang gabi po.
mahina niyang bati. Nagulat si Clarice, ngunit ngumiti rin ng bahagya. Ah, ikaw pala. Ikaw yung waiter noong nakaraang event? Hindi ba? Opo, sagot ni Marco, halos hindi makatingin ng diretsyo. Pasensya na kung istorbo. Gusto ko lang pong magpasalamat kasi nung huli kitang pinagsilbihan, ngumiti kayo. Bihira lang po siguro yon. Pero para sa akin, sapat na para gumaan ang pagod ko sa trabaho. Bahagyang natawa si Clarice. Tila may kaunting aliw sa simpleng papuri. Ganun ba? Hindi ko napapansin. Madalas kasi, parang wala namang saysay ang ginagawa ko sa mga ganitong okasyon. Hindi inaasahan ni Marco ang tugon na iyon. Sa isip niya, naramdaman niyang totoo ang kalungkutan ng dalaga. Kung totoo lang po, hindi naman lahat ng tao nakikita kung gaano kabigat ang pinapasan nyo. Pero minsan, sapat na yung simpleng ngiti para makita ng iba na may pag-asa pa. Sagot ni Marco, at kahit hindi niya sinasadya, lumabas ang tatapatan sa kanyang tinig. Tahimik si Clarice saglit bago muling nagsalita. Alam mo, ikaw lang ang nagsabi niyan sa akin. Karaniwan, ang mga taong nakapaligid sa akin, puro negosyo, puro expectations. Walang nakapansin kung ano ang nararamdaman ko. Sa unang pagkakataon, ramdam ni Clarice na hindi siya tinitingnan bilang anak ng isang bilyonaryo, kundi bilang isang tao lamang. Simula noon, sa tuwing may event ang pamilya ni Clarice sa hotel, hindi na pinapalampas ni Marco ang pagkakataong makausap siya. Sa umpisay, pawang mga simpleng palitan lamang. Mga tanong kung maayos ba ang pagkain o komportable ba siya. Ngunit sa bawat maikling pag-uusap, unti-unting nabubuo ang isang koneksyon na hindi nila inaasahan. Isang gabi, matapos ang isang mahabang fundraising dinner, sinundan ni Marco si Clarice hanggang sa hardin ng hotel kung saan ito pansamantalang nagpalamig. Tahimik na nakaupo ang dalaga sa isang bangko. Nakatingala sa kalangitan. Miss Clarice, pwede po ba akong maupo? Tanong ni Marco, may kaba sa tinig. Numiti si Clarice at tumango. Sige, Marco, di ba? Naalala ko na ang pangalan mo. Parang musika sa pandinig ni Marco ang marinigin ang kanyang pangalan mula sa labi ng dalaga. Umupo siya sa tabi nito, bahagyang nag-aatubili. Bakit parang laging malungkot ang mga mata niyo? Tanong niya, naglakas loob. Saglit na natahimik si Clarice bago sumagot. Dahil pakiramdam ko, wala akong kontrol sa buhay ko. Lahat ng desisyon para sa akin, si Papa ang gumagawa. Hindi ko alam kung may halaga pa ba ang mga pangarap ko. Nag-iba ang ekspresyon ni Marco. Nakita niya ang sarili niya sa mga salitang iyon. Isang taong nakatali sa kalagayan. Walang magawa kundi sumunod. Kung may pangarap po kayo, huwag niyong hayaang mamatay yon. Kahit anong sabihin ng ibang tao, kayo pa rin ang dapat magpasya para sa sarili niyo. Sagot ni Marco, sabay tingin sa langit na puno ng bituin. Napangiti si Clarice, isang ngiting may halong pag-asa. Sana ganyan lang kadali, Marco. Hindi madali, sagot niya, pero posible. Sa mga sumunod na araw, naging mas bukas si Clarice kay Marco. Sa tuwing magtatagpo sila, nagsasalaysay siya ng kanyang mga simpleng pangarap, ang makapagturo sa mga bata, ang makapamuhay ng malayo sa marangyang mundo na hindi niya kailanmang pinili. Sa bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig, mas lalo siyang nagiging totoo kay Marco. Ngunit habang lumalalim ang kanilang ugnayan, mas lalo ring bumibigat ang pasanin ni Marco. Alam niyang ang lahat ng ito ay nagsimula dahil sa maruming alok ng ama ni Clarice. Ngunit sa tuwing kausap niya ang dalaga, nakakalimutan niyang bahagi lamang siya ng plano ng matanda. Isang gabi, matapos ang mahabang usapan nila sa hardin, naglakad si Clarice pabalik sa loob ng hotel. Naiwan si Marco, nakaupo at nakatingala sa buwan. Paano ko magagawa ang hinihingi ng ama niya kung sa bawat oras na kasama ko siya, mas lalo akong nahuhulog? Hindi ito isang laro, hindi pera ang kapalit ng damdaming ito, bulong niya sa kanyang sarili. Habang patuloy na lumalapit si Marco kay Clarice sa paraang lihim at maingat,
Unti-unti ring tumitibay ang bigkis sa kanilang dalawa. Ngunit sa ilalim ng bawat ngiti at palitan ng salita, naroon pa rin ang mabigat na katotohanan. Ang lahat ng ito ay nagsimula sa isang mapait na hamon ng isang matandang bilyonaryo na desperado sa tagapagmana. At sa bawat araw na lumilipas, lalong nagiging komplikado ang sitwasyon. Dahil ang lihim na paglapit na ito ay maaaring magdala ng pag-ibig, ngunit maaari ring magdulot ng kapahamakan kapag lumabas ang katotohanan. Hindi na alam ni Marco kung paano niyang haharapin ang kanyang sarili. Sa bawat araw na lumalapit siya kay Clarice, mas lalo siyang nadadarang sa init ng damdamin na hindi niya inaasahan. Ngunit sa likod ng lahat ng matatamis nilang pag-uusap, palaging bumabalik sa kanyang isipan ang malamig na tinig ni Don Severino. Untisin mo ang anak ko at bibigyan kita ng 5 milyon. Isang gabi, matapos niyang ihatid ang mga bisita sa labas ng hotel, napaupo siya sa kusina habang humihigop ng malamig na tubig. Pagod ang katawan niya, ngunit mas pagod ang kanyang isipan. Pare, bakit ang lalim ng iniisip mo? Para kang laging wala sa sarili nitong mga nakaraang linggo. Tanong ng isa niyang kasamahan sa trabaho, si Joel, habang nag-aayos ng mga plato. Ngumiti si Marco ng pilit. Wala tol, marami lang iniisip. Pamilya, trabaho, buhay. Ah, ganun ba? Alam mo, huwag kang masyadong mabibigatan. Baka mamaya bumigay ka. Sagot ni Joel bago siya iniwan sa kusina. Ngunit alam ni Marco na hindi iyon simpleng pagod lang. Ang totoo, nabubulok na ang kanyang konsensya sa bigat ng lihim na pinapasan niya. Kinabukasan, nagkaroon sila ng pagkakataong magkita ni Clarice sa isang maliit na art exhibit na dinaluhan nito. Doon ay nagsimula silang mag-usap tungkol sa mga bagay na wala sa saklaw ng negosyo at pera. Alam mo Marco, wika ni Clarice habang nakapingin sa isang painting ng bukirin. Minsan iniisip ko, paano kaya kung ipinanganak ako sa simpleng pamilya lang? Yung walang magarang mansyon, walang mamahaling damit, pero malaya akong pumili ng gusto kong gawin. Bakit? Hindi ka ba masaya sa buhay mo ngayon? Tanong ni Marco bagamat alam na niya ang sagot. Masaya? Mapait ng ngiti ang isinagot ni Clarice. Oo, mayaman, pero wala namang kalayaan. Ang bawat galaw ko may nagdidikta, ni hindi ko alam kung totoo pa ba ako sa sarili ko. Sa mga salitang iyon, lalong nadurog ang puso ni Marco. Alam niyang bahagi siya ng plano ng ama nito at para siyang traidor na nakikinabang sa kahinaan ng dalaga. Pag-uwi niya sa kanilang apartment, halos hindi niya matingnan ang kanyang ina na masayang kumakain ng lugaw na dala niya. Marco, anak, salamat ha. Kahit hirap ka na, hindi mo pa rin kami pinapabayaan. Sabi ng kanyang ina habang pinipilit ngumiti. Sa gilid, nakatingin ang kanyang kapatid na si Liza. Hawak ang libro para sa eskwela. Kuya, balang araw, sisikapin ko ring makatulong sa'yo. Hindi mo kailangang magdusa mag-isa. Pinilit ni Marco na ngumiti ngunit sa kanyang loob, gusto na niyang sumigaw. Kung alam niyo lang ang hamon na binigay sa akin, kung alam niyo lang kung gaano kabigat ang pasanin ko. Dumating ang isang gabi na hindi na niya kinaya. Pumunta siya sa simbahan na malapit sa kanilang apartment. Doon nakaupo siya sa isang mahabang bangko, nakayuko, habang nakatitig sa mga kandilang nagliliwanag sa altar. Ang Inoon, bulong niya, ano bang gagawin ko? Tama bang sirain ko ang buhay ng isang inosente kapalit ng kaligtasan ng pamilya ko? O hayaan kong malugmok kami sa hirap basta't nananatili akong tapat sa prinsipyo ko? Turuan niyo po ako kasi hindi ko na alam ang tama at mali. Maya-maya, lumapit ang isang matandang pari. Anak, nakikita kong mabigat ang loob mo. Tandaan mo, hindi lahat ng pagsubok ay dapat labanan ng mag-isa. Minsan, kailangan mo ring paniwalaan na may kasagutan kahit hindi mo pa nakikita. Nagpasalamat si Marco, ngunit hindi nawala ang bigat sa kanyang puso. Sa mansyon naman, pinipilit ni Don Severino na huwag makita ni Clarice ang tunay niyang plano. Ngunit minsan, hindi niya mapigilang maglabas ng sama ng loob. Papa, tanong ni Clarice habang kumakain sila ng hapunan,
Bakit ba palagi kayong nagmamadali sa lahat ng bagay? Parang may tinatakbuhan kayo. Napatigil ang matanda pat tumitig sa kanya. Hindi mo pa maiintindihan, Hija, kapag tumanda ka, kapag ramdam mong nauubos na ang oras, gagawin mo ang lahat para siguraduhing may maiiwan ka. Pero Papa, minsan ba iniisip nyo kung ano ang gusto o? Hindi lahat ng bagay tungkol sa kumpanya o sa pangalan natin. Napabuntong hininga si Don Severino. Balang araw, maiintindihan mo rin. Ang mundo ay hindi para sa mga mahihina. Habang sinasabi niya iyon, lalo lamang lumalim ang pagkalito ni Clarice. At si Marco, sa bawat oras na nakikita ang dalaga, mas lalo siyang kinakain ng kanyang konsensya. Isang hapon, nagkita sila ni Clarice sa isang maliit na kafe malapit sa university, kung saan madalas magbigay ng donasyon ang pamilya nito. Marco, wika ni Clarice, habang nakapitig sa tasa ng kape. Bakit parang lagi kang may tinatago? Para bang may bigat kang hindi sinasabi? Napatitig si Marco sa kanya. Gustong-gusto na niyang aminin ang lahat. Ang kasunduan, ang maruming plano ng kanyang ama. Ngunit pinigilan siya ng takot. Wala, Clarice. Sagot niya, pilit na nakangiti. Siguro pagod lang ako sa trabaho. Ngunit hindi kumbinsido si Clarice. Marco, sana kung may problema ka, sabihin mo. Ayokong nararamdaman kong pinapalapit kita, pero hindi ko alam kung sino ka talaga. At doon tuluyan ng bumulwap ang panghihinayang sa puso ni Marco. Ang bawat sandaling kasama niya si Clarice ay parang pagsaksak sa sarili niyang konsensya. Mahal niya na ang dalaga, ngunit ang pagmamahal na iyon ay nakaugat sa isang kasinungalingan. Sa bawat ngiti ni Clarice, lalo siyang nagigilty. Sa bawat halakhak nito, lalo siyang natatakot. At sa bawat oras na pumititig siya sa mga mata nito, lalong bumibigat ang tanong sa kanyang puso. Hanggang saan ko kayang dalhin ang kasinungalingang ito? At sa gabing iyon, umuwi siyang basang-basa ng ulan, tila pinaparusahan ng langit. Ang kanyang konsensya ay tuluyang naging tanikala na mahigpit na pumipigil sa kanyang kalayaan. Isang tanikalang hindi niya alam kung paano niya mababali. Makalipas ang ilang linggo ng patagong pagkikita at lihim na pag-uusap, unti-unti nang nabuo ang kakaibang damdamin sa pagitan nina Marco at Clarice. Ang unay inosenteng pakikipagpalitan lamang ng kwento tungkol sa mga simpleng bagay, mga pangarap, paboritong pagkain at mga alaala ng kabataan. Ngunit sa bawat paglipas ng araw, mas lalong nagiging personal at malalim ang kanilang mga usapan. Isang gabi, habang naglalakad sila sa hardin ng isang event na dinaluhan ni Clarice, napansin ni Marco ang ningning sa mga mata ng dalaga. Alam mo, Marco, bulong ni Clarice habang nakatingin sa mga bulaklak. Para ngayon lang ako naging totoo sa sarili ko. Sa tuwing kasama kita, hindi ako anak ng bilyonaryo. Isa lang akong simpleng babae na nakakapagsalita ng gusto ko, nakakatawa sa mga bagay na walang kwenta, at nakakahinga ng maluwag. Hindi na napigilan ni Marco ang mapatitig sa kanya. Ang mga salitang iyon ay parang apoy na unti-unting tinutupok ang natitirang paber ng kanyang konsensya. Clarice, mahina niyang sabi, kung alam mo lang kung gaano mo binabago ang mundo ko. Hindi ko akalain na ang isang tulad mo, kaya pala akong makita bilang higit pa sa pagiging hamak na waiter. Napangiti si Clarice, ngunit ang ngiting iyon ay may halong kilig at takot. Hindi kita nakikita bilang waiter lang, Marco. Nakikita kita bilang taong pinipili kong kausapin sa lahat ng oras. At sa gabing iyon, unang beses na hinawakan ni Marco ang kamay ni Clarice, mainit, nanginginig at puno ng kaba. Ngunit sa hawak na iyon, may namuong pangako, isang pagmamahalan na hindi nila inaasahan. Habang lumalalim ang kanilang ugnayan, naging mas lantad ang kanilang paglalapit. Hindi na lang sa mga charity event sila nagkikita. Pinupuntahan ni Clarice ang maliit na cafe malapit sa hotel upang makasama si Marco. Hindi ba delikado to? Tanong ni Marco habang pinagmamasdan ang paligid, takot na baka may makakita sa kanila. Wala akong pakialam, sagot ni Clarice, nakangiti. Gusto kong maging normal kahit sa maikling oras lang. At doon sila nagtatawanan
Nagbabahaginan ng mga pangarap, si Clarice ay nagsasalita tungkol sa kagustuhan niyang maging guro. Habang si Marco ay nagbabanggit ng pangarap niyang magkaroon ng sariling maliit na negosyo. Balang araw, Clarice, wika ni Marco, magkakaroon ako ng sariling karinderya. Yung simpleng lugar lang kung saan pwedeng kumain ng lahat, mayaman man o mahirap. Gusto kong makita na ang bawat tao pantay-pantay sa mesa. Kung mangyayari yon, Marco, sagot ni Clarice, nakatitig sa kanya, ako ang magiging unang customer mo. At doon, mas lalo silang nahulog sa isa't isa. Isang pag-ibig na nagsimula sa lihim, ngunit lumago ng natural. Ngunit hindi alam ni Clarice na ang lahat ng ito ay may mantsa ng kasinungalingan. Sa bawat halakhak at bawat haplos, naroroon ang nakatagong lihim ni Marco, ang kasunduan sa kanyang ama. At ito ang nagpapabigat lalo sa kanyang puso. Isang gabi, habang naglalakad mag-isa pa uwi, tumigil si Marco sa isang tindahan ng relo. Pinagmamasdan niya ang isang simpleng pares ng singsing na nakalagay sa display. Hindi ito gawa sa ginto o pilak, ngunit simple at may kahulugan. Balang araw, kung may pagkakataon, siya ang gusto kong makasama habang buhay. Kuit agad ding binura ng isip niya ang pantasyang iyon. Hindi pwede. Hindi ito totoo. Lahat ng ito'y bunga ng kasunduan. Ngunit sa puso niya, alam niyang ang damdamin niya kay Clarice ay higit pa sa kasunduan. Ito'y tunay, totoo, at hindi mabibili ng kahit 5 milyon. Samantala, si Clarice ay nagsimulang makaramdam ng kakaibang kalayaan. Sa tuwing kasama niya si Marco, natututo siyang ngumiti ng walang takot, tumawa ng walang pag-aalinlangan. Ngunit, ramdam din niyang may tinatago ang binata. Isang gabi, habang nakaupo sila sa ilalim ng puno sa hardin ng mansyon, tinanong niya si Marco, "Marco, bakit parang lagi kang may tinatago?" "Oo, masaya ako kapag kasama kita. Pero minsan, ramdam kong may mabigat kang dinadala." Nag-alinlangan si Marco, pinipilit pigilan ang sarili na umamin. Ngunit sa huli, ngumiti siya ng pilit at nagsabi, "Siguro kasi hindi ako sanay na may ganitong relasyon. Hindi ko akalain na may tulad nung magmamahal sa tulad ko." Tahimik si Clarice, ngunit mas hinigpitan ang pagkakahawak niya sa kamay ni Marco. "Hindi ko pinipiling magmahal base sa kayamanan o estado. Kung ano ang nararamdaman ko, yon ang totoo." At doon tumulo ang luha sa mga mata ni Marco. Luha ng kaligayahan at luha ng konsensya, ngunit hindi lahat ng tao ay sang-ayon sa kanilang ugnayan. Unti-unti na ring napansin ng mga kasamahan ni Clarice na nagiging malapit siya kay Marco. At kahit hindi pa ito umaabot kay Don Severino, ramdam na ng binata na oras na lang ang bibilangin bago malaman ng lahat. Isang umaga, habang nagsasama sila ni Clarice sa isang maliit na parke, biglang nagsalita ang dalaga. "Marco, natatakot ako. Natatakot ako na kung malaman ni Papa tungkol sa atin, baka hindi niya tayo tanggapin. Alam kong mahigpit siya at hindi siya basta-basta nagpapatawad." "Clarice, kahit anong mangyari, hindi kita iiwan," pangako ni Marco. Bagamat ang kanyang puso ay nanginginig. Ngumiti si Clarice, sabay sabing, "Kung ganoon, Marco, hindi na kita bibitawan." At doon sa ilalim ng araw na sumisika, nagsimula ang pag-ibig nilang tunay. Ngunit ito rin ang pag-ibig na maglalagay sa kanila sa bingit ng kapahamakan. Dahil sa likod ng lahat, naroon pa rin ang mapait na simula ng kanilang kwento. Isang alok na hindi kailanman dapat nangyari. Sa araw na iyon, mas lalo silang naging totoo sa isa't isa. Ngunit kasabay nito, mas lalo ring naging masakit ang katotohanang nakatali si Marco sa isang kasunduan nga tiyak na sisira sa lahat kapag lumabas ang katotohanan. Habang patuloy na umuusbong ang pagmamahalan ni Marco at Clarice, hindi nila alam na may isang pares ng matang lihim na nagmamasid sa kanila. Si Ramon, pinsan ni Clarice, ay matagal nang may inggit at galit sa pamilya. Anak siya ng nakababatang kapatid ni Don Severino na itinakwil noon dahil sa mga maling desisyon sa negosyo. Bagaman binigyan siya ng pagkakataong pumasok muli sa negosyo ng pamilya, hindi pa rin siya kailanman naging paborito. At sa kabila ng kanyang pagsusumikap,
Nanatili siyang nasa gilid lamang ng karangyaan at kapangyarihan na hawak ng kanyang tiyuhin. Isang gabi, sa isang handaan na dinaluhan ng buong pamilya, nakaupo si Ramon sa dulo ng mesa habang pinagmamasdan si Clarice. Nakita niyang palihim itong nakangiti habang pinapanood si Marco na nag-aasikaso ng mga bisita. Para kay Ramon, sapat na ang mga titig na iyon upang magsindi ng apoy sa kanyang dibdib. Hindi pwede, bulong niya sa sarili, sabay higpit ng hawak sa baso ng alak. Hindi pwedeng masulot ng isang hampas lupa ang lahat ng matagal ko nang pinaghihirapan. Kinabukasan, sinimulan ni Ramon ang kanyang investigasyon. Pinatawag niya ang isa sa kanyang tauhan at iniutos na alamin ang lahat ng detalye tungkol kay Marco. Hanapin mo ang pamilya niya. Alamin mo kung saan siya nakatira, kung magkano ang kinikita niya, at kung may baho siyang pinatago. Siguraduhin mong wala akong mamimiss. Malamig niyang utos. Ilang araw lang ang lumipas, bumalik ang kanyang tauhan dala ang mga papeles at litrato. Nakita ni Ramon ang maliit na apartment ni Marco, ang kanyang inang may sakit at ang mga kapatid nitong nag-aaral. Mahina, marupok, madaling laruin. Nakangising sambit ni Ramon habang binabaliktad ang mga larawan. At ito ang magiging susi ko para tuluyang mawala siya sa buhay ni Clarice. Samantala, si Marco at Clarice ay patuloy na nagkikita sa mga lihim na lugar. Isang hapon, nagpunta sila sa isang lumang aklatan kung saan nakahanap sila ng katahimikan. Marco, sabi ni Clarice habang nakatingin sa isang librong hawak niya, natatakot ako sa magiging reaksyon ni Papa kapag nalaman niya ang tungkol sa atin. Pero sa kabila ng lahat, handa akong lumaban para sa iyo. Mahigpit na hinawakan ni Marco ang kamay niya. Clarice, pangako ko, hindi kita iiwan. Kahit anong mangyari, lalaban ako. Ngunit sa loob ni Marco, ramdam niyang unti-unting umiigting ang panganib. Lalo na nang mapansin niyang palaging nandoon si Ramon, nagmamasid at tila may binabalak. Isang gabi, hinarap ni Ramon si Don Severino sa opisina nito. Tito, may napapansin ba kayong kakaiba kay Clarice? Tanong niya. Kunwari nag-aalala. Umiling si Don Severino. Ano na namang pinapahiwatig mo, Ramon? Napansin ko lang, parang masyado siyang malapit sa isa sa mga tahuhan dito, yung waiter na si Marco. Hindi ba't nakakabahala yun? Kung sakaling totoo, baka malagay sa alanganin ang pangalan ng pamilya. Nanlamig si Don Severino. Hindi pwedeng mangyari yan. Alam mong hindi ko hahayaang masira ang reputasyon natin. Kung gusto niyong masiguro, Tito, hayaan niyo akong silipin ang mga galaw ng lalaking yon. Ako na ang bahala. Sagot ni Ramon, nakatagong mayabang ang ngiti. Ngumiti si Don Severino. Akala'y tulong iyon. Ngunit hindi niya alam, higit pa ang binabalak ni Ramon. Nagsimula ng siraan ni Ramon si Marco sa iba't ibang paraan. Una, ikinalat niya ang tsismis sa loob ng kumpanya na may relasyon si Marco at Clarice. Ang mga empleyado, bagamat walang ebidensya, ay nagsimulang pulungan kapag dumadaan si Marco. Siya ba talaga ang tinutukoy nila? Ang kapal naman ng mukha, kung totoo, bulong ng isa. Halata namang palagi silang magkasama. Baka nga totoo, dagdag ng isa pa. Narinig ni Marco ang mga usap-usapan, ngunit pinili niyang manahimik. Ang mahalaga sa kanya ay si Clarice at ang katotohanan ng damdamin nila. Ngunit hindi doon tumigil si Ramon. Isang gabi, habang pauwi si Marco, bigla siyang hinarang ng dalawang lalaking hindi niya kilala. Pare, ingat ka. Hindi mo alam kung saan ka lulugar. May mga bagay na hindi para sa'yo. Banta ng isa bago siya itinulak at iniwan sa madilim na eskinita. Habang dumudugo ang gilid ng kanyang labi, napaupo si Marco at napaisip. Si Ramon, wala nang iba. Sa mga sumunod na linggo, mas lalo pang naging mapanganib ang sitwasyon. Si Clarice ay unti-unti ring nakahalata. Marco, bakit parang laging may pasa ka? At bakit parang sinusundan tayo kung saan tayo magpunta? Tanong niya isang gabi habang nasa cafe sila. Umiling si Marco, pilit na ngumiti. Wala to, Clarice. Huwag mong intindihin. Ngunit mahigpit siyang hinawakan ng dalaga. Hindi ako bulag, Marco. Sabihin mo sa akin kung sino ang may kagagawan nito. Napatingin si Marco sa mga mata ni Clarice at gustong-gusto niyang sabihin ang pangalan ni Ramon.
Ngunit pinigilan niya ang sarili. Hindi pa ito ang tamang oras. Basta ang mahalaga, ligtas ka. Ako na ang bahala, sagot niya. Samantala, si Ramon ay patuloy na nagbabalak. Nakaupo siya sa isang madilim na opisina. Hawak ang isang baso ng alak habang nag-iisa. Kung hindi ko makukuha ang pamana, sisiguraduhin kong wala ring ibang makakakuha. Si Marco. Sisirain ko siya hanggang sa wala nang matira. At sa sandaling iyon, nagsimula ang mas madidilim na plano ng pinsang matagal nang naiinggit at puno ng kasakiman. Habang ang pagmamahalan ni Marco at Clarice ay lalong lumalalim, ang aninong kontrabida ay lalo ring lumalapit at sa bawat araw na lumilipas, ang panganib na dulot ni Ramon ay unti-unting lumalaki. Isang panganib na sisira hindi lamang sa relasyon ng dalawa, kundi pati sa kapayapaan ng buong pamilya. Isang umaga, habang naglalakad si Clarice sa hardin ng kanilang mansyon, biglang nakaramdam siya ng pagkahilo. Napatigil siya at kumapit sa malapit na puno. Ang kanyang yaya, na noon ay kasama niya, ay agad na lumapit. "Senyorita, ayos lang po ba kayo? Ang putla ninyo." Nag-aalalang tanong ng matanda. "Wala ito, baka napagod lang ako," sagot ni Clarice, pilit na ngumiti. Ngunit sa kanyang dibdib, ramdam niya ang kakaibang tibok ng kanyang puso. Lumipas ang mga araw at paulit-ulit ang pagkahilo at pagsusuka ni Clarice tuwing umaga. Sa simula'y inakala niyang simpleng pagod lang ang sanghi, ngunit nang tumagal ay hindi na niya maitago ang kanyang pangamba. Isang hapon, nagpasama siya kay Marco sa isang maliit na klinika sa labas ng syudad, palayo sa mga mata ng kanilang pamilya. Doon, sa loob ng isang simpleng silid na amoy alkohol at may kalendaryong nakasabit sa dingding, sinuri siya ng doktor. "Miss Clarice," wika ng doktor matapos ang ilang sandaling pagsusuri, "Congratulations! You are pregnant." Halos mahulog si Clarice sa kanyang kinaupuan. Napatakip siya ng bibig at napaluha. Si Marco, na nakaupo sa gilid, ay nanlaki ang mga mata at hindi nakapagsalita kaagad. "Doktor, sigurado po ba kayo?" tanong ni Marco. Nanginginig ang tinig. "Positive po ang test, wala pong duda," sagot ng doktor. Niyakap agad ni Marco si Clarice, mahigpit, tila ayaw ng pakawalan. Ngunit sa loob niya, halo-halong emosyon ang naramdaman. Tuwa, takot at pagkabahala. Nang gabing iyon, umupo si Clarice sa tabi ng bintana ng kanyang silid. Pinagmamasdan niya ang buwan habang hawak ang kanyang tiyan. Lumapit si Marco, tahimik, at umupo sa tabi niya. "Marco," mahina niyang wika, "paano na tayo? Kapag nalaman ni Papa ito, sigurado akong magwawala siya." "Clarice," sagot ni Marco habang hinahaplos ang kanyang kamay, "huwag kang matakot. Paninindigan ko ang lahat. Hindi ko kayo iiwanan, anak natin." Ngumiti si Clarice, ngunit bawas ang luha sa kanyang mga mata. "Hindi ko alam kung paano ko haharapin si Papa. Alam kong hindi niya matatanggap na isang simpleng tao ang ama ng magiging apo niya." Ngunit sa loob ng kanyang dibdib, ramdam niya ang isang kakaibang lakas. Ang lakas na dulot ng pag-ibig na totoo. Samantala, si Don Severino ay nagulat nang makita ang anak na madalas maputla at laging nagkukulong sa silid. Hindi nagtagal nalaman din niya ang totoo. "Clarice!" malakas niyang sigaw isang gabi habang pinapaharap ang anak. "Ano itong nabalitaan ko? Totoo bang buntis ka?" Hindi makasagot si Clarice sa una. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Ngunit sa huli ay naglakas loob siya. "Opo, Papa, buntis po ako." At si Marco ang ama. Parang tinamaan ng kidlat si Don Severino. Namutla siya at halos mabasag ang basong hawak niya. "Anong sinabi mo? Isang waiter ang magiging ama ng anak mo?" "Papa, mahal ko si Marco. Hindi siya basta-basta lang. Hindi niyo lang siya kilala." Pilit na depensa ni Clarice. Ngunit nagnalit si Don Severino. "Wala kang alam sa buhay, Clarice. Niloloko ka lang ng lalaking iyon. Gagamitin ka lang yatang anak na yan para makuha ang kayamanan ko." Hindi na nakapagsalita si Clarice. Umiiyak siyang tumakbo patungo sa kanyang silid, hawak ang tiyan. Habang ang ama niya ay naiwan ng galit na galit. Sa kabilang banda,
Si Ramon ay lalong nainis nang malaman ang pagbubuntis ni Clarice. Nakaupo siya sa loob ng kanyang sasakyan, naninigarilyo, habang kausap ang kanyang tauhan. Kumpirmado na, buntis si Clarice at ang ama ay si Marco, sabi ng tauhan. Ngumisi si Ramon, ngunit bakas ang kasamaan sa kanyang mukha. Ito na ang pagkakataon ko. Kapag nalaman ng buong lipunan, sisirain ito ang pangalan ng pamilya. At kapag bumagsak ang reputasyon ng pinsan ko, ako ang papalit. Hindi ako papayag na isang hampas lupa ang magmana ng lahat. Sa isip niya, nagsimulang mabuo ang mas masamang plano. Samantala, sa maliit na apartment ni Marco, masaya ang kanyang pamilya nang marinig ang balita. Marco! Apo! Magkakaapo na ako! Sigaw ng kanyang ina habang yakap-yakap siya kahit mahina na ang katawan. Oo nga, kuya, masayang wika ni Liza. Magiging tatay ka na. Siguradong mas magiging matatag ka pa. Ngumiti si Marco, ngunit alam niyang hindi ganun kadali ang lahat. Sa labas ng maliit nilang tahanan, may mabigat na unos na naghihintay. Ngunit sa mga ngiti ng kanyang pamilya, nakahanap siya ng dahilan upang magpatuloy. Sa mga sumunod na linggo, lalong lumalim ang pagmamahalan nina Marco at Clarice habang sabay nilang hinaharap ang pagbubuntis. Sa bawat check-up at pag-aalaga, nakikita nila ang kanilang kinabukasan. Isang kinabukasan na puno ng pangarap, ngunit puno rin ng takot. Marco, wika ni Clarice habang magkahawak kamay sila sa loob ng klinika. Pangarap kong makita ang anak natin na lumalaki sa mundong malaya. Sana kahit ano pang mangyari, yon ang maibigay natin sa kanya. Tumango si Marco, determinadong tuparin ang pangakong iyon. Kahit anong unos ang dumating, Clarice, haharapin natin. Hindi ka nag-iisa at sa puntong iyon, habang hawak nila ang isa't isa, nagsimula ang bagong kabanata sa kanilang buhay. Isang kabanatang puno ng pag-asa, ngunit sabay na haharapin ang mga matitinding pagsubok na nakatakda ng dumating. Lumipas ang ilang buwan mula nang makumpirma ang pagbubuntis ni Clarice at unti-unting napapansin ng lipunan ang kanyang kalagayan. Kahit anong pagtatago ang gawin ng pamilya Severino, hindi na tayang ikubli ang kanyang lumalaking tiyan. Sa bawat pagtitipon at public appearance, may mga matang laging nakatitig sa kanya. May mga bibig na pabulong-bulong at mabilis kumalat ang tsismis. Anak ni Don Severino, buntis, bulong ng isang ginang sa isang high society luncheon. At ang ama raw, isang waiter lang sa hotel na madalas nilang pinupuntahan. Sagot ng isa, sabay tawa ng mapanghamak. Dumating na ang mga araw na bawat paglabas ni Clarice ay nagiging laman ng usapan. Hindi na siya makagalaw ng malaya dahil saan man siya pumunta ay may mga matang humuhusga. Sa isang charity ball kung saan kinailangan niyang dumalo kasama ang kanyang ama, ramdam niya ang mga bulungan ng mga tao. Hindi niya makayanan ang bigat ng mga titig sa kanya. Habang nakaupo siya sa isang mesa, biglang lumapit ang isang babaeng kilalang socialite at ngumiti ng may panlilibak. Clarice, congratulations! Hindi ko alam na mahilig ka pala sa mga simpleng tao. Ibang klase ka rin pumili. Wika nito, punyo ng pang-iinsulto. Hindi nakasagot si Clarice, ngunit bakas sa kanyang mga mata ang sakit. Miyuko na lamang niya ang ulo at pinigilang tumulo ang kanyang luha. Sa kabilang banda, si Marco ay hindi rin nakaligtas sa mga panghuhusga. Maraming nagsasabi na isa siyang oportunista, isang lalaking sinamantala ang pagkakataon upang umangat sa buhay. Alam mo bang ginagamit ka lang niya, Clarice? Galit na sabi ng isa sa mga pinsan ni Clarice isang gabi. Hindi ka mahal niyan. Ang gusto lang niyan ay ang pera ng pamilya natin. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, matatag si Clarice sa kanyang paninindigan. Mahal ko si Marco. Hindi ko siya pipiliin kung pera lang ang habol niya. Kilala ko siya higit pa sa iniisip ninyo. Isang araw, dumating ang isang malaking conference kung saan kinailangan dumalo ni Don Severino kasama ang kanyang anak. Habang nasa entablado siya at nagbibigay ng talumpati tungkol sa negosyo, biglang may sumigaw mula sa mga bisita. Bakit hindi mo muna ayusin ang pamilya mo bago ka magsalita tungkol sa negosyo?
Paano mo ipapamana ang lahat kung ang anak mo'y buntis lang ng isang hamak na waiter? Nagulat ang lahat at biglang tumahimik ang buong hall. Si Don Severino kay natigilan. Galit at hiya ang naninibabaw sa kanyang mukha. Tumitig siya kay Clarice na nooy nangingilid ang mamaluha sa mga mata. Pagkatapos ng insidente, hindi na napigilan ni Don Severino ang kanyang galit. Pag-uwi nila sa mansyon, agad niyang hinarap si Clarice. "Hindi mo alam kung anong kahihiyan ang dinulot mo sa akin," sigaw niya. "Dahil sa'yo, pinagtatawanan na ako ng buong lipunan. At lahat dahil sa lalaking iyon." Gunit matapang na sumagot si Clarice. "Papa, hindi kahihiyan ang magdalang tao. At higit sa lahat, hindi kahihiyan ang magmahal ng taong tunay na nagmamahal sa akin. Kung hindi mo kayang tanggapin si Marco, wala na akong magagawa. Pero hindi ko siya iiwan." Napaluhod si Clarice habang humahagulhol, hawak ang kanyang tiyan. Gunit sa kabila ng luha, matatag ang kanyang tinig. Samantala, si Marco ay dumadaan din sa matinding pagsubok. Sa hotel kung saan siya nagtatrabaho, madalas na siyang tuksuhin ng kanyang mga kasamahan. "Uy, si Sir Marco, tatay na ng magiging apo ng pinakamayamang pamilya sa syudad." Biro ng isa, sabay tawanan. Ngumiti lamang si Marco, ngunit sa loob niya, masakit ang bawat salita. Alam niyang hindi lahat ng tao ay naniniwala sa kanyang pagmamahal kay Clarice. Ngunit araw-araw niyang pinapangako sa sarili na ipagtatanggol niya ang dalawa laban sa lahat ng panghuhusga. Isang gabi, kinausap siya ng kanyang ina. "Anak," mahina nitong sabi habang nakahiga sa kama. "Alam kong mabigat ang pasan mo ngayon. Pero kung mahal mo talaga si Clarice, huwag kang bibitiw. Ang tunay na pagmamahal ay sinusubok hindi lang sa kasiyahan, kundi sa hirap." Napaiyak si Marco at hinagkan ang kamay ng kanyang ina. "Nay, hindi ko sila iiwan. Kahit anong mangyari, ipaglalaban ko si Clarice at ang anak namin." Ngunit higit sa lahat, lalong sumidi ang galit ni Ramon. Para sa kanya, ito na ang pinakamalaking kahihiyan ng kanilang pamilya. "Hindi pwede ito," bulong niya habang nakatingin sa salamin. "Hindi pwedeng si Marco ang maging dahilan ng pagbagsak ng pangalan namin. Sisiguraduhin kong mawawasak siya bago pa siya makapasok ng tuluyan sa buhay namin." At doon, nagsimula siyang kumilos. Nagsimula siya ng mga tsismis na mas lalong nakasira sa reputasyon ni Marco. Inimbento niyang may dati itong kasintahan na iniwan, may utang sa iba't ibang tao, at may masamang nakaraan. Habang kumakalat ang mga tsismis, lalong nadurog ang imahe ni Marco sa mata ng lipunan. Ngunit sa kabila ng lahat, nanindigan si Clarice. "Hindi ko hahayaan na sirain nila tayo," wika niya kay Marco, isang gabi habang magkahawak sila ng kamay. "Kahit lahat sila'y lumaban sa atin, mananatili akong nasa tabi mo." At sa gitna ng lahat ng bulungan, tsismis at kahihiyan, lalong tumibay ang kanilang pagmamahalan. Ngunit kasabay nito, lalong lumalalim ang hukay na hinuhukay ni Ramon para sa kanila. Isang hukay na maaaring maging sanhi ng pinakamalaking unos sa kanilang buhay. Hindi na nagkasya si Ramon sa mga tsismis at kasinungalingam ikinalat niya laban kay Marco. Para sa kanya, sapat na ang kahihiyan na dinanas ng kanilang pamilya. Ngunit hindi siya kontento. Ang nais niya ay tuluyang mawala si Marco sa buhay nila, upang hindi na ito muling makalapit kay Clarice at sa kumpanya ni Don Severino. Isang gabi, habang nakaupo siya sa kanyang opisina, kausap niya ang 2 tauhan niyang kilala sa paggawa ng maruruming trabaho. "Siguraduhin ninyo na hindi na makakalaban si Marco," malamig niyang utos. "Kahit ano pa ang mangyari, hindi siya dapat manatili sa tabi ni Clarice." Ang umiti ang isa sa mga tauhan, sabay sabing, "Huwag kayong mag-alala, Sir Ramon. May plano na kami, isang kasong hindi niya matatakasan. Sa oras na mahuli siya, tapos na ang laban." At doon nagsimula ang mapait na sabotan laban kay Marco. Ilang araw ang lumipas, habang pauwi si Marco mula sa trabaho, hinarang siya ng mga pulis. "Marco de la Cruz, may warrant kami para sa iyong pag-aresto. Kinasasangkutan ka sa kasong pagnanakaw ng malaking halaga mula sa kumpanya ng Severino." Nanlaki ang mga mata ni Marco. "Ano?
Hindi ko po alam ang sinasabi ninyo. Wala akong kinuha, ni hindi nga ako nakalapit sa mga accounts nila. Ngunit walang nakinig. Dinampot siya at agad na dinala sa presinto. Sa loob ng selda, halos mabaliw si Marco sa bigat ng paratang. Alam niyang si Ramon ang nasa likod nito. Ngunit wala siyang ebidensya. Wala siyang magawa kundi tanggapin ang hirap ng sitwasyon. Nang mabalitaan ni Clarice ang nangyari, halos mabaliw siya sa pag-alala. Hindi totoo yan, umiiyak niyang sigaw habang kinakausap ang kanyang ama. Hindi magnanakaw si Marco, kilala ko siya, Papa. Ngunit matigas si Don Severino. Clarice, matagal ko nang sinasabi sa'yo, ang lalaking yan ay walang ibang habol kundi ang pera natin. At ngayon napatunayan na, huwag ka nang umasa pa. Ngunit hindi nagpadaig si Clarice. Sa kabila ng buntis niyang katawan, nagpumilit siyang puntahan si Marco sa selda. Marco! Sigaw niya mula sa labas ng rehas. Clarice! Bulong ni Marco. Nanghihina, ngunit bakas ang tuwa sa kanyang mukha nang makita ang dalaga. Hindi ako maniniwala sa kanila. Alam kong wala kang kasalanan. Mariin niyang sabi habang pumapatak ang kanyang luha. Hinawakan ni Marco ang rehas at doon nagsalubong ang kanilang mga palad na hinadlangan ng bakal. Salamat, Clarice. Ikaw lang ang lakas ko ngayon. Huwag kang bibitaw. Samantala, sa labas ng presinto, kumilos ang hilang kaibigan ni Marco mula sa hotel. Isa sa kanila ay si Joel, na matagal nang kasama ni Marco sa trabaho. Hindi ako papayag na masira ang buhay ng kaibigan ko sa kasinungalingan. Wika ni Joel habang kausap ang isang abogado. Kailangan nating hanapin ang katotohanan. Nagsimula silang mag-imbestiga at natuklasan nilang may mga pekeng dokumento at bank statement na ipinapakita laban kay Marco. Ngunit nang suriin ng abogado, nakita niyang peke ang mga pirma at halatang gawa-gawa ang mga papeles. Hindi ito gawa ni Marco. Mariing wika ng abogado. May mas malalim na tao sa likod nito at doon nagsimula ang mabagal ngunit matibay na pagbubuo ng ebidensya upang patunayan ang kanyang kawalang kasalanan. Hindi ito nagustuhan ni Ramon. Nang malaman niyang may mga taong nagtatanggol kay Marco, lalo siyang nagingit-ngit. Hindi sapat ang pagkakakulong niya. Galit na wika ni Ramon habang binabasag ang baso ng alak. Sisiguraduhin kung kahit makalaya siya, wasak na ang pangalan niya. Nag-utos siya sa kanyang mga tauhan na ikalat sa media na si Marco ay isang kriminal na matagal nang may kasong pandaraya. Nagpakalat siya ng mga artikulong peke at mga litratong sinadyang palabasing sangkot si Marco sa iba't ibang ilegal na gawain. Dahil dito, mas lalo pang lumala ang pagtingin ng lipunan kay Marco. Kriminal pala yan, sigaw ng isa sa mga bisita ng hotel. Buti na lang at nahuli na siya. Isipin mo, muntik nang mapasok sa pamilya Severino. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, nanatiling matatag si Clarice. Kahit masakit ang lahat ng batikos at panghuhusga, hindi niya iniwan si Marco. Hindi ko siya iiwan, paulit-ulit niyang sinasabi sa kanyang sarili. Dahil alam kong siyang totoo kong mahal. Makalipas ang ilang linggo, dumating ang araw ng paglilitis. Sa loob ng korte, nakaupo si Marco, nakayuko ngunit handa. Sa kanyang tabi, naroon si Clarice, hawak ang kanyang kamay, hindi alintana ang mga matang humuhusga. Sa gitna ng paglilitis, ipinakita ng abogado ni Marco ang mga ebidensya ng peking dokumento. Ipinakita rin nila ang mga tauhan ni Ramon na siyang nagdala ng mga papeles sa kumpanya. Hindi si Marco ang gumawa nito, mariin na sabi ng abogado. Ang lahat ng ito ay sabwatan upang siraan siya. Nabigla ang mga tao sa loob ng korte. Lalong nagulat si Don Severino nang marinig na ang kanyang sariling pamangkin ang posibleng nasa likod ng lahat. Matapos ang mahabang deliberasyon, idineklara ng hukom, si Marco de la Cruz ay walang sala. Ang lahat ng ebidensyang iniharap laban sa kanya ay peke at gawa-gawa lamang. Naluha si Clarice at mahigpit na niyakap si Marco. Sabi ko sa iyo, lalabas din ang katotohanan. Ngunit sa likod ng tagumpay na iyon, alam ni Marco na hindi pa tapos ang laban. Si Ramon ay hindi pa rin tumitigil at alam niyang may mas matindi pa itong gagawin. At sa kanilang pagbabalik sa mansyon,
malinaw sa lahat na ang pagmamahalan ni Marco at Clarice ay lalong tumitibay. Ngunit kasabay nito, mas lalo ring lumalalim ang alitan sa loob ng kanilang pamilya. Isang alitang magbubukas ng mas malalaking unos sa mga darating na araw. Yumipas ang mga buwan at lalo pang lumaki ang tiyan ni Clarice. Habang papalapit ang kanyang panganganak, mas lalo ring lumalalim ang kaba at pangamba sa puso ni Marco. Sa bawat gabi, hindi siya mapakali. Lagi niyang iniisip ang kaligtasan ng mag-ina. Marco, bulong ni Clarice habang nakahiga sila sa maliit na kwartong inuupahan nila. Natatakot ako. Paano kung hindi ko kayanin? Hinawakan ni Marco ang kanyang kamay at tinitigan siya ng buong puso. Huwag mong isipin yan. Nandito ako, hindi kita pababayaan. At ang anak natin, ligtas na darating sa mundong ito. Pangako. Mumiti si Clarice, ngunit bakas pa rin ang kaba sa kanyang mga mata. Dumating ang araw ng kanyang panganganak. Biglang sumakit ang tiyan ni Clarice ng malakas habang nasa mansyon siya, kasama ang kanyang ama. "Papa!" sigaw niya habang pinipigilan ang kirot. "Papa! Masakit! Hindi ko na kaya!" Nagulat si Don Severino at agad na tumawag ng sasakyan upang dalhin ang anak sa ospital. Kahit galit pa rin siya kay Marco, hindi na niya iniisip ang lahat ng iyon sa mga oras na iyon. Ang mahalaga ay mailigtas ang buhay ng kanyang anak. Pagkarinig ni Marco ng balita mula kay Joel na tumulong maghatid ng mensahe, halos mabaliw siya sa pag-alala. Tumakbo siya papunta sa ospital. Hindi alintana ang ulan at trapikong pumipigil sa kanya. "Clarice! Clarice!" sigaw niya nang makarating sa emergency room. Ngunit hinarang siya ng mga nurse. "Sir, hindi pa kayo pwedeng pumasok. Delikado ang lagay ng pasyente." Wika ng isang nurse. Naiwan siyang nakatayo sa labas ng pintuan. Halos punit-punit ang dibdib sa kaba. Sa loob, halos mawala ng malay si Clarice sa tindi ng sakit. Habang pinaghahandaan ng mga doktor ang operasyon, paulit-ulit niyang bulong sa sarili, "Marco, huwag mo akong iiwan. Marco, kailangan ko ang lakas mo." Nang makita ni Don Severino ang kalagayan ng anak, parang tinamaan siya ng kidlat. Ngayon lang niya nakita si Clarice na ganoon kahina at ganoon katakot. "Doktor, iligtas niyo ang anak ko. Kahit anong mangyari, huwag niyong pababayaan ang anak ko." Utos niya, halos nangingidig ang tinig. Habang nasa labas, lumuhod si Marco sa sahig ng ospital. Hindi niya napigilang umiyak at idipa ang kanyang mga kamay. "Panginoon," bulong niya, "huwag niyo pong hayaang mawala si Clarice o ang anak namin. Kayo na po ang bahala. Palitan niyo na lang po ako kung kailangan. Pero huwag lang silang mawala sa akin." Ilang saglit pa, lumapit ang isang nurse at sinabi, "Kritikal po ang kondisyon. Kailangan nating maghanda. Baka kailanganin ng matinding operasyon." Nanginginig ang tuhod ni Marco at sa gilid nakitang umiiyak si Don Severino. Matapos ang ilang oras ng matinding operasyon, lumabas ang doktor. Awis na pawis. "Don Severino, Sir Marco," sabi niya, "nailigtas namin si Clarice at ang sanggol pero muntik na silang mawala. Napakahirap ng kondisyon at kung hindi tayo umabot sa oras, baka pareho na silang wala ngayon." Halos bumagsak si Marco sa sobrang pasasalamat. Napayakap siya kay Don Severino kahit hindi inaasahan. At sa unang pagkakataon, hindi siya itinulak ng matanda. "Salamat Marco." Mahina ngunit taos-pusong wika ni Don Severino. "Salamat at hindi mo iniwan ang anak ko." Pagkatapos ng ilang oras, nakapasok na si Marco sa silid. Doon nakita niya si Clarice na mahina ngunit gising. Hawak ang maliit na sanggol. "Marco," mahinang sambit ni Clarice habang pinapakita ang kanilang anak. "Babae siya. Ang ganda ng anak natin." Lumapit si Marco, hinawakan ang sanggol at tuluyang napaiyak. "Salamat Clarice. Salamat sa tapang mo. Hindi ko alam kung paano ko mapapasalamatan ng Diyos dahil binigay niya kayo sa akin." Mumiti si Clarice, pagod ngunit puno ng pagmamahal. "Basta't magkasama tayo Marco, kaya natin lahat." Sa tabi nila, nakatayo si Don Severino. Tahimik na pinagmamasdan ang kanyang apo. Ang galit at puot na matagal nang nananahan sa kanyang puso ay tila unti-unting natunaw. Sa wakas, nakita niya ang isang bagay na mas mahalaga kaysa sa yaman.
Isang buhay na bunga ng tunay na pagmamahal. Ngunit hindi pa tapos ang lahat. Habang masaya silang nagdiriwang sa loob ng ospital, sa labas naman ay naroon si Ramon, nakasilip mula sa isang sulok. Buhay sila, bulong niya, puno ng galit. Ngunit hindi magtatagal, sisiguraduhin kong hindi magtatagal ang kasiyahan nila. At sa kanyang mga mata, bakas ang kasamaan at inggit na mas lalo pang titindi. Sa kabila ng tagumpay ng mag-ina laban sa panganib ng panganganak, isang bagong unos ang nagbabadya at ito'y nakahandang sirain muli ang katahimikan na pinaghirapan nilang buuin. Sa unang pagdampi ng liwanag ng umaga sa silid ng ospital, unti-unting dumilat si Clarice. Sa kanyang tabi, mahigpit na nakahawak sa kanyang kamay si Marco. Nakatulog sa sobrang pagod, ngunit bakas ang pag-aalala sa kanyang mukha. Sa kabilang dulo, naroon si Don Severino. Tahimik na pinagmamasdan ang kanyang apo na mahimbing na natutulog sa maliit na crib. "Papa," mahina ang boses ni Clarice, halos pabulong. "Ayos lang po ba siya? Ang anak ko?" Lumapit ang doktor at ngumiti. "Ligtas ang bata, senyorita. Malusog siya. Pero may napansin kami na dapat ipaliwanag." Nagulat ang lahat sa tono ng doktor. "Ano pong ibig niyong sabihin, Dok?" tanong ni Marco, agad na bumangon. Huminga ng malalim ang doktor bago nagsalita. "Nakita naming may kakaibang marka sa dugo ng sanggol. Hindi ito pangkaraniwan. At higit sa lahat, may hindi tugma sa inaasahan naming resulta." Nagkatinginan sina Marco at Clarice, parehong litong-lito. "Hindi ko po maintindihan," wika ni Clarice. "Ano pong ibig ninyong sabihin na hindi tugma?" Maya-maya, dumating ang resulta ng mga pagsusuri. Ayon sa dokumento, ang dugo ng sanggol ay may kombinasyon na hindi tumutugma sa genetic profile ni Marco. "Imposible to," bulong ni Marco, nanginginig. Paano mangyayari to?" Nanlamig si Clarice. Halos mawalan ng lakas ang kanyang mga tuhod. "Hindi, Marco, ikaw lang. Ikaw lang ang naging lalaki sa buhay ko. Walang iba." "Clarice, hindi ko sinasabi na may iba ka. Pero paano ipapaliwanag ito?" Halos pasigaw na sagot ni Marco. Nangingilid ang luha. Natahimik ang silid. Ang bata ay mahimbing pa ring natutulog. Walang kaalam-alam sa bigat ng sitwasyong kinasasadlakan ng kanyang mga magulang. Si Don Severino ay tila nabuhayan ng loob at biglang nagsalita. "Ibig sabihin nito, hindi si Marco ang ama. Hindi ka dapat humasa sa kanya, Clarice. Nakikita mo na ba ngayon? Mali ang pinili mong lalaki." "Hindi!" sigaw ni Clarice, umiiyak. "Walang ibang tao sa buhay ko kundi si Marco. Kung anuman ang sinasabi ng papel na yan, hindi yan ang totoo." Ngunit hindi nakinig si Don Severino. Lalong tumindi ang galit sa kanyang mukha. "Sabi ko na nga ba, isa kang kahihiyan, Clarice. Isa kang kahihiyan sa pangalan natin." Agad siyang lumabas ng silid. Iniwan silang naguguluhan at sugatan ang mga damdamin. Kinabukasan, muling bumalik ang doktor upang ipaliwanag ng mas malinaw ang resulta. "Senyorita, may isang bagay kayong dapat malaman. Mayroon kayong kondisyon mula pagkabata na tinatawag na secondary infertility. Mahirap kayong mabuntis ng natural at halos imposibleng magdalang tao. Ngunit ang pagbubuntis ninyo ngayon ay isang himala. At sa genetic test, may natuklasan kami. Tila hindi basta ordinaryo ang dugo ng bata. May kakaibang mutation na hindi namin maipaliwanag." Nanlaki ang mga mata ni Clarice. "Anong ibig ninyong sabihin, Doc? Hindi ba't malinaw na anak siya ni Marco?" Nag-alinlangan ang doktor, ngunit sa huli nagsalita. "Mahirap ipaliwanag, pero parang ang pagbubuntis ninyo ay hindi lamang bunga ng pisikal na ugnayan. Para bang ang bata ay may pinagmulan na hindi karaniwang nasusukat ng agham." Napahawak si Clarice sa kanyang tiyan, kahit tapos na siyang mamanak. "Panginoon, anong klasing pagsubok ito?" Samantala, si Marco ay hindi na nakatiis. Lumabas siya ng ospital at naglakad sa gitna ng ulan, walang direksyon. Sa bawat patak ng ulan, naaalala niya ang bawat pangakong binitiwan niya kay Clarice.
ang paninindigang hindi niya iiwan ang mag-ina. Ngunit ngayon, ang mga resulta ng pagsusuri ay parang mga punyal na tumutusok sa kanyang puso. Habang naglalakad, naalala niya ang mga sinabi ni Don Severino noong una silang nagkita. Buntisin mo ang anak ko at bibigyan kita ng 5 milyon. Napahinto siya at napayuko. Ito ba ang kabayaran? Na kahit anong gawin ko, hindi pa rin ako tatanggapin. Na kahit anong sakripisyo, hindi pa rin ako sapat. Pagbalik niya sa ospital, nadatnan niyang umiiyak si Clarice. Yakap-yakap ang kanilang anak. Marco, bulong niya, maniwala ka sa akin. Ikaw ang ama ng anak natin. Hindi ko alam kung bakit ganito ang lumabas sa resulta. Pero ang alam ko, ikaw lang ang lalaking minahal ko. Lumapit si Marco at hinawakan ang kanyang pisngi. Clarice, hindi ko alam kung paano ko haharapin ito. Pero ang sigurado ako, mahal kita. At kahit ano pa ang sabihin ng mundo, hindi ko kayo iiwan ng anak natin. Niyakap niya si Clarice at ang sanggol, mahigpit, tila pinipilit niyang burahin ang lahat ng sakit at pagdududa. Ngunit sa kanyang likod, naroon si Ramon, nakasilip mula sa pinto. May ngiting puno ng kasamaan. Ayan na, bulong ni Ramon sa sarili. Ayan na ang butas na matagal ko nang hinihintay. Sa pagkakataong ito, tuluyan ng mababasag ang pamilya nila. At habang mahimbing na natutulog ang sanggol, nagsisimula na namang umikot ang gulong ng kapalaran. Isang gulong na magbubunyag ng mas matitinding lihim at mas masakit na katotohanan. Pagkalipas ng ilang linggo mula ng mga anak si Clarice, hindi pa rin natatapos ang unos sa kanilang pamilya. Imbes na maghari ang kasiyahan, lalong dumami ang tanong at panghuhusga mula sa lipunan. Sa bawat araw na dumaraan, mas lalong nadarama ni Clarice at Marco ang bigat ng sitwasyon. Ang anak na dapat sana'y simbolo ng pag-ibig nila, ngayoy itinuturing na sanhi ng kahihiyan at kontrobersya. Isang umaga, habang nakaupo si Clarice sa veranda ng mansyon, may dumating na mga dyaryo na puno ng headline tungkol sa kanya. Anak ng Severino, isang skandalo ang iniwiwan. Ang waiter na nagpasuko sa dalaga ng bilyonaryo. Pagmamana ng kayamanan, nanganganib dahil sa misteryosong sanggol. Nabasa ni Clarice ang bawat salita at napaiyak. Hindi na niya kayang harapin ang mga chismis. Ang kanyang inaasahan ay mapayapang buhay bilang isang ina. Ngunit ang natamo niya ay walang katapusang panghuhusga. Bakit ganito, Marco? Bulong niya nang dumating ang binata. Bakit kahit ang anak natin ay pinagtatawanan at hinuhusgahan nila? Yumuko si Marco, hawak ang kanyang kamay. Clarice, alam kong mabigat ito, pero hindi tayo dapat sumuko. Ang bata ay inosente. Huwag nating hayaan na madungisan ang kanyang kinabukasan dahil lang sa kasinungalingan at kasakiman ng ibang tao. Ngunit sa kabila ng kanyang mga salita, ramdam din ni Marco ang sugat sa kanyang dibdib. Sa bawat tingin ng mga tao, sa bawat bulong na naririnig niya, tila pinaparamdam nilang isa siyang walang karapatan kay Clarice at sa kanilang anak. Sa loob ng pamilya, lalong nagiging magulo ang lahat. Si Don Severino ay hindi na makatingin ng diretso kay Marco. Sa bawat hapunan, tahimik lamang siya, ngunit ang mga mata niya'y puno ng pagkadismaya. Papa, lakas loob na sabi ni Clarice isang gabi, huwag niyo pong idamay ang anak ko sa lahat ng ito. Kung galit kayo sa akin, tanggapin ko. Pero huwag niyong husgahan ang sanggol na wala namang kasalanan. Matigas ang mukha ni Don Severino. Hindi mo naiintindihan, Clarice. Ang pangalan ng pamilya natin ang nakataya. Ang bawat bulong ng lipunan ay sugat na hindi madaling maghilom. At kung hindi malinaw ang pinagmulan ng bata, paano ko ipagmamalaki na siya ang aking apo? Napaiyak si Clarice, pero matapang siyang tumugon. Kung hindi niyo siya matatanggap bilang apo, Papa, tatanggapin ko siya bilang buong buhay ko. Hindi ko kailanman itatakwil ang anak ko. Natigilan si Don Severino. At sa unang pagkakataon, nakita niyang hindi na ang mahinhin at sunod-sunuran niyang anak ang kaharap niya. Ang nasa harap niya ngayon ay isang ina na handang ipaglaban ang kanyang anak laban sa lahat. Samantala, si Ramon ay patuloy na nagbubuyo sa sitwasyon. Isang gabi, kinausap niya si Don Severino sa kanyang opisina. Tito, hindi na nating pwedeng ipagsawalang bahala ito. Ang batang yan ay magiging malaking hadlang sa pangalan natin.
Kung ako sa inyo, ilalayo ko na lang si Clarice at ang anak niya sa pamilya. Hayaan niyo silang mabuhay ng sarili nila. Umiling si Don Severino, hindi ko kayang itakwil ang anak ko. Pero kaya mo bang hayaang wasakin nila ang reputasyon natin? Balik ni Ramon, malamig ang boses. Mag-isip ka, kung hindi mo gagalawin sila, ako na ang gagawa ng paraan. Hindi ko hahayaang isang pulubi ang maging ugat ng kahihiyan ng pamilyang ito. At sa kanyang isip, lalo pang tumindi ang kanyang balak na saktan si Marco. Dumating ang isang okasyon kung saan kinailangan muling humarap ni Clarice sa lipunan. Isang pagtitipon ng mga negosyante kung saan tradisyon ng dumalo ang pamilya Severino. Sa kanyang pagdating, dala niya ang kanyang anak at agad na naging sentro siya ng atensyon. Siya ba yun? Ang batang yan? Bulong ng mga tao. Ang tapang naman ng babae, dinala pa niya rito, sabat ng iba. Ngunit sa kabila ng lahat, matatag si Clarice. Hawak niya ang kanyang anak, nakataas ang ulo, at ipinapakita sa lahat na hindi siya matitinag. Lumapit si Marco at dahan-dahang bumulong. Nandito ako, hindi ka nag-iisa. Sa pagkakataong iyon, naramdaman ni Clarice na kahit paanong unos, may kakampi siya. Ngunit pagbalik nila sa mansyon, nag-eskandalo si Don Severino. Bakit mo dinala ang bata sa harap ng lahat? Galit niyang sigaw. Hindi mo ba alam na lalo mong pinalala ang kahihiyan natin? Papa, hindi ako magtatago. Hindi ko ikakahiya ang anak ko. Sigaw pabalik ni Clarice. Hindi mo naiintindihan, Hija? Hindi, ikaw ang hindi nakakaintindi, Papa. Humahagulgol si Clarice. Hindi lahat tungkol sa pangalan at negosyo. May mga bagay na mas mahalaga. Pag-ibig, pamilya, buhay. Tahimik ang buong mansyon matapos iyon. Si Marco ay nakatayo sa gilid. Tahimik na saksi sa pag-aalitan. At sa kanyang puso, lalo niyang pinangako sa sarili na ipaglalaban niya ang kanyang pamilya. Kahit pa buong lipunan ang lumaban sa kanila. Sa gitna ng lahat ng unos, mas lalo pang tumibay ang bigkis ni na Marco at Clarice. Ngunit kasabay nito, mas lumala ang sugat sa kanilang pamilya. Si Don Severino ay naguguluhan kung alin ang dapat niyang piliin. Ang pangalan at danggal na binuo niya sa loob ng maraming taon, o ang anak at apo na dala ng kahihiyan, ngunit puno ng pagmamahal. At habang patuloy na naghahati-hati ang kanilang pamilya, sa likod ng lahat ng ito ay naroon si Ramon, tahimik na nagmamasid. Hinihintay ang tamang oras upang tuluyang wasakin ang lahat. Lumipas ang mga araw matapos ang matinding pagtatalo sa mansyon. Ngunit hindi na bumalik ang dating katahimikan. Sa bawat oras na nagkakasama ang pamilya sa isang silid, ramdam ang lamig at tensyon sa hangin. Hindi na matanaw ni Marco ang dati buo at masayang tahanan, kundi isang pamilyang hati-hati, binubuo ng galit, panghuhusga at kawalan ng tiwala. Isang gabi, habang mahimbing na natutulog si Clarice at ang kanilang anak, lumabas si Marco sa balkonahe upang magpahangin. Pinagmamasdan niya ang buwan at ang mga bituin, ngunit ang nasa isip niya ay ang paulit-ulit na tanong. Totoo bang ako ang ama? O sadyang pinaglalaruan lang kami ng kapalaran? Hindi niya alam kung paano haharapin ang sakit ng mga pagdududa. Kahit si Clarice ay paulit-ulit na nagpapatunay ng kanyang pagmamahal at katapatan, hindi niya maiwasang masaktan sa mga resulta ng pagsusuri. Dumating si Don Severino at tumayo sa tabi niya. Tahimik silang dalawa ng ilang minuto bago nagsalita ang matanda. Alam mo, Marco, malamig na sabi ni Don Severino, sinubukan kitang pagkatiwalaan. Pero ngayong malinaw na may malaking tanong tungkol sa pinagmulan ng bata. Paano pa kita igagalang bilang ama nito? Huminga ng malalim si Marco, pinipigilan ang kanyang emosyon. Don Severino, kahit ano pa ang sabihin ng resulta, ako ang tumayo sa tabi ni Clarice mula simula. Ako ang lumaban para sa kanya. At ako rin ang tatayo para sa anak namin. Kahit anong mangyari, hindi ko sila iiwan. Hindi sumagot ang matanda, ngunit baka sa kanyang mukha ang lalong lumalalim na galit at pangamba. Samantala, si Clarice ay nagigising tuwing gabi dahil sa paulit-ulit na bangumot. Panaginip na may isang kamay na pilit na inaalis ang kanyang anak mula sa kanyang bisig, habang siya'y walang magawa kundi umiyak at humiyaw.
Isang gabi, napabalikwas siya ng bangon at halos mabaliw sa takot. "Marco, wag nilang kunin ang anak ko!" sigaw niya habang humahabol ang hininga. Agad siyang niyakap ni Marco at pinatahan. "Walang kukuha sa anak natin, Clarice. Hindi ko hahayaan. Huwag kang matakot, nandito ako." Ngunit kahit anong yakap at pag-alo ang gawin ni Marco, ramdam niyang may sugat na hindi basta maghihilom sa puso ni Clarice. Ang sugat ng panghuhusga at takot na baka mawalan siya ng karapatan sa kanyang anak. Dumating ang isang malaking pagtitipon ng mga kamag-anak ng Severino. Doon, lantad ang lahat ng mata kay Clarice at sa kanyang anak. "Hindi mo ba nakikita?" Wala siyang kahawig kay Marco, bulong ng isang tiyahin. "Kung ako si Don Severino, pina-DNA ko na agad yan para matapos na ang lahat." Sagot naman ng isa. Naririnig ni Clarice ang bawat salita at sa bawat bulong ay parang may kutsilyong tumutusok sa kanyang puso. Hindi niya na naayanan, kaya tumayo siya at mariing nagsalita. "Tama na, ang anak ko ay hindi isang laruan na pwedeng pag-usapan at pagdudahan ng lahat. Siya ay buhay, siya ay tao, at higit sa lahat, siya ay anak ko." Tahimik ang lahat sa loob ng bulwagan. Ngunit matapos ang kanyang salita, napansin niyang wala man lang nagtanggol sa kanya maliban kay Marco. Pag-uwi nila, muling nag-away si Don Severino at si Clarice. "Hindi ka na marunong makinig, Clarice," galit na sabi ng lapanda. "Ang ginagawa mo'y lalo lang nagdadala ng kahihiyan sa pamilya." "Papa, wala na akong pakialam sa sasabihin ng iba. Ang mahalaga sa akin ay ang anak ko at si Marco," sagot ni Clarice umiiyak. "Hindi ka na anak na kilala ko. Noon sumusunod ka sa lahat ng sinasabi ko. Pero ngayon, sinisira mo na ang lahat ng itinayo ko." Hindi na nakasagot si Clarice. Niyakap na lang niya ang kanyang anak ng mahigpit. Tila takot na baka mawala ito anumang oras. Sa labas ng silid, naroon si Marco. Nakikinig sa lahat ng sigaw at luha. Sa kanyang puso, alam niyang lalong lumalala ang pagkawatak ng tiwala sa kanilang pamilya. Hindi lang kay Don Severino, kundi pati sa lipunang patuloy silang sinusukat. Habang lumalalim ang gabi, nagtipon si Ramon at ang ilan sa mga kamag-anak sa isang lihim na pulong. "Nayon ang tamang panahon," wika ni Ramon. Puno ng kasamaan ang kanyang mga mata. Wasak na ang tiwala ng pamilya sa isa't isa. Ang gagawin na lang natin ay tuluyan ng alisin si Marco sa eksena. Kapag nawala siya, siguradong bibigay si Clarice. At kapag nangyari iyon, hawak na natin muli ang lahat. Nagsimulang tumawa ang ilan, sabay tango bilang pagsang-ayon sa plano. Sa kabilang banda, mahigpit na hawak ni Marco ang kamay ni Clarice at ng kanilang anak habang sila'y natutulog. Hindi niya alam ang mga balak ni Ramon, ngunit ramdam niyang paparating ang mas malaking panganib. At sa puso niya, handa siyang ibuwis ang lahat, kahit ang kanyang sariling buhay, upang maprotektahan ang mag-ina laban sa mga kamay na pilit sumisira sa kanilang pamilya. Hindi na maitatanggi ang matagal nang binuong kasamaan ni Ramon. Matapos ang ilang buwan ng patuloy na intriga at paninira laban kina Marco at Clarice, unti-unti na ring lumabas ang katotohanan. Sa kumpanya mismo ng kanilang pamilya, lumabas ang mga dokumento ng katiwalian na kinasasangkutan ni Ramon. May mga kontratang peke, perang nawawala sa pondo, at mga transaksyong hindi kailanman pinirmahan ni Don Severino, ngunit pinapakita bilang opisyal. Isang gabi, nagtipon ang board ng kumpanya. Naroon si Don Severino, mahigpit ang kapit sa kanyang tungkod, kasama si Marco at Clarice. Humarap sila kay Ramon at inilatag ang mga ebidensya. "Ramon," mariing sabi ni Don Severino, "lahat ng ito'y gawa mo. Ilang taon mo akong niloko. Akala mo ba hindi ko malalaman?" Namula si Ramon, ngunit agad niyang tinutulan. "Hindi totoo yan, Tito. Isa itong palabas. Isa itong plano ni Marco para tuluyang agawin ang lahat." Ngunit isa-isang tumayo ang mga miyembro ng board, bitbit ang mga papeles. "Narito ang mga resibo at pirma mo mismo, Ramon. Walang halong daya ang mga ito. Ang totoo, ikaw ang sumira sa reputasyon ng pamilya." Nabalot ng kahihiyan si Ramon. Sa harap ng lahat, tinangka niyang isisi ang lahat kay Marco. "Wala kayong karapatang paniwalaan ang isang katulad niya.
Isa lang siyang mahirap. Isang waiter na pinalad lang dahil nakuha niya ang anak niyo. Sigaw niya. Nanginginig ang mga kamay. Ngunit matatag ang tinig ni Marco. Hindi ko kailanman ninakaw ang tiwala ng pamilyang ito. Hindi ko kailanman gumawa ng kasamaan para lang umangat. Ang pagkakaiba natin, Ramon, pinili kong magsikap ng marangal. Ikaw, pinili ming mandaya. Tahimik ang lahat. At sa unang pagkakataon, lumapit si Don Severino kay Marco. Pinatong ang kamay sa kanyang balikat at sinabi, "Tama siya, Ramon. Hindi pera o dugo ang sukatan ng dangal, kundi pagkatao." Hindi nagtagal, lumapit ang mga otoridad. Nahuli si Ramon at kinasuhan ng malawakang katiwalian, estafa at paninira. Habang inilalabas siya ng mga pulis sa opisina, nagtatalak siya, "Hindi kayo magtatagal. Babagsak din kayo. Hindi ako ang talunan dito." Ngunit walang nakinig. Ang mga taong dati yumuyuko sa kanya ay ngayoy lumilingon lamang na may pandidiri. Ang pinsan na dati inaasahang papalit kay Don Severino ay tuluyan ng naglaho sa lipunan. Naiwan si Clarice na yakap ang kanyang anak, luhaan ngunit magaan ang dibdib. "Marco," bulong niya, "salamat sa paninindigan mo. Kung hindi dahil sa iyo, hindi namin malalampasan ang lahat ng ito." Ngumiti si Marco at hinaplos ang pisngi ng anak nila. "Hindi ako lumaban para sa akin, Clarice. Lumaban ako para sa inyo. Para sa pamilya natin." Sa tabi nila, tahimik na pinagmamasdan sila ni Don Severino. Sa kanyang puso, naramdaman niyang unti-unting gumagaan ng bigat ng kanyang kalooban. Sa kabila ng lahat ng kaguluhan at kahihiyan, natututo siyang makita ang tunay na halaga ng pamilya, hindi sa dugo, kundi sa pagmamahal at katapatan. Sa mga sumunod na linggo, lumabas ang balita sa lahat ng diaryo at telebisyon. Ramon Severino, nahuli sa malawakang katiwalian. Nakakahiyang skandalo, nagwakas sa pagkadakip ng isang tagapagmana. Ang pamilya Severino muling tatayo sa pamamagitan ng bagong henerasyon. At sa bawat balipang iyon, hindi si Ramon ang nakikita ng lipunan, kundi ang kabayanihan ni Marco na nanindigan kahit laban sa lahat ng paninira. Sa isang gabi ng katahimikan, nakaupo si Don Severino sa hardin ng kanilang mansyon. Lumapit si Marco, dala ang kanyang apo na nooy mahimbing na natutulog. "Don Severino," mahina niyang sabi, "hindi ko alam kung kailan niyo ako matatanggap ng buo. Pero isa lang ang sigurado, hinding-hindi ko iiwan si Clarice at ang anak namin." Matagal bago sumagot ang matanda, ngunit nang magsalita siya, bakas ang pagod at kabigatan sa kanyang tinig. "Marco, sa kabila ng lahat, napatunayan mong higit ka pa kaysa sa dugo. Napatunayan mong mas higit ka pa kaysa sa ipinagkaloob kong hamon. Marahil, oras na upang ituring kitang bahagi ng pamilya." At doon sa gitna ng katahimikan ng gabi, unti-unting bumagsak ang pader ng galit at pagdududa. Nagsimula ang bagong kabanata, ang pagbagsak ng kontrabida, at ang pag-usbong ng isang pamilya na dumanas ng matinding unos ngunit pinapibay ng pagmamahal. Makalipas ang ilang linggo mula nang tuluyang bumagsak si Ramon, nagbalik ang katahimikan sa mansyon ng mga Severino. Ngunit sa loob ni Don Severino, may matinding labanan pa ring nagaganap, isang laban sa pagitan ng kanyang matigas na paniniwala at ng bagong aral na unti-unti niyang natututuhan mula kina Clarice at Marco. Isang gabi, habang naglalakad siya sa kanilang hardin, naroon si Clarice kasama ang kanyang anak. Nataupo siya sa duyan, hawak-hawak ang sanggol at mahigpit na nakayakap dito. Si Marco naman ay nakaupo sa tabi nila, nakangiti habang tinutulungan si Clarice na patulugin ang bata. Tahimik na pinagmamasdan sila ni Don Severino. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang ngiti sa mukha ng kanyang anak. Ngiti na hindi niya naibigay sa kanya sa loob ng napakaraming taon. "Papa," mahinang tawag ni Clarice nang mapansin siyang nakatayo. "Gusto niyo po bang hawakan ang apo niyo?" Nagulat si Don Severino sa tanong. Matagal siyang nanahimik bago lumapit. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang dahan-dahang kinukuha ang sanggol. Pagdampi ng bata sa kanyang bisig, tila may kakaibang init na pumasok sa kanyang puso. Napakaganda niya, mahina niyang bulong. Walang bahid ng kasalanan, inosente.
Napatitig siya kay Clarice at Marco. Sa sandaling iyon, napagtanto niya na ang lahat ng galit at puot na itinanim niya ay walang kwenta sa harap ng isang musmos na bata. Kinabukasan, tinawag niya si Marco sa kanyang opisina. Nakaupo siya sa likod ng malaking mesa. Ngunit hindi na kasing tatag ng dati ang kanyang boses. Marco, aniya, ilang ulit na kitang hinusgahan. Ilang ulit kong sinubukan na wasakin ka dahil naniwala akong wala kang karapatan sa anak ko. Ngunit sa kabila ng lahat, nanindigan ka. Hindi mo iniwan si Clarice. Hindi mo iniwan ang apo ko. At doon ko nakita, mali ako. Nagulat si Marco, hindi agad nakapagsalita. Don Severino, itinaas ng matanda ang kamay upang pigilan siya. Patawarin mo ako. Hindi ko inaasahang darating ang araw na aaminin kong nagkamali ako. Pero eto ako ngayon. Hindi ko kayang mawala ang pagkakataong maging lolo sa apo ko. At hindi ko rin kayang ipagkait sa anak po ang kaligayahan na ikaw lang ang nakapagbigay. Napaluha si Marco at sa unang pagkakataon, magkahalong gulat at tuwa ang naramdaman niya. Mula noon, nagbago ang trato ni Don Severino. Unti-unti niyang tinanggap si Marco, hindi bilang isang dayuhan, kundi bilang isang bahagi ng pamilya. Sa mga hapunan, imbes na malamig na katahimikan, naroroon na ang mga simpleng kwento ni Marco tungkol sa kanyang pamilya at si Don Severino ay nakikinig ng may interes. Alam niyo po, Don, sabi ni Marco isang gabi, lumaki akong mahirap, pero natutunan ko mula sa nanay ko na ang kayamanan ay hindi nasusukat sa pera kundi sa pagmamahal. Tumango si Don Severino. Tila ba may bahid ng hiya sa kanyang mga mata. Ngayon ko lang lubos na naintindihan ang sinasabi mo, Marco. Sa tagal ng panahon, pinahalagahan ko lang ang negosyo at pangalan. Nakalimutan ko na ang tunay na halaga ng pamilya. Maging ang apo niya'y naging liwanag ng kanyang bawat araw. Kapag hawak niya ang sanggol, parang bumabalik ang mga panahong bata pa si Clarice. Sa tuwing tatawa ang bata, natutunaw ang lahat ng kanyang pagod at galit. Papa, isang gabi sinabi ni Clarice, salamat po. Hindi niyo alam kung gaano ito kahalaga sa akin na tanggapin niyo si Marco at ang anak ko. Matagal ko pong hinintay ito. Hinaplos ni Don Severino ang buhok ng kanyang anak. Patawad Clarice, marami akong pagkukulang bilang ama. Pero hayaan mong itama ko pa habang may oras pa ako. Niyakap niya si Clarice at sa wakas, naramdaman ng dalaga ang init ng isang yakap ng amang matagal na niyang inasam. Dumating ang isang araw na nagpasya si Don Severino na ipahayag sa lipunan ang kanyang pagbabagong loob. Sa isang malaking pagtitipon, tumayo siya sa harap ng mga bisita at nagsalita. Mga kaibigan, anya, marahil nabalitaan na ninyo ang mga unos na pinagdaanan ng aking pamilya. Oo, may mga pagkakamali akong nagawa. Ngunit ngayon, hayaan ninyong ipahayag ko sa inyo na ang aking anak na si Clarice, ang kanyang asawa na si Marco at ang kanilang anak, sila ang aking tunay na kayamanan. Nagulat ang lahat, ngunit humanga rin. Ang bilyonaryong dati kilala bilang malupit at walang puso, ngayon nagsasalita ng pagmamahal at pagpapakumbaba. Sa tabi niya, nakatayo sina Marco at Clarice, hawak ang kanilang anak. Sa pagkakataong iyon, ramdam nilang tunay na bahagi na sila ng pamilya at hindi na lamang mga tauhan sa isang kwento ng kasakiman at galit. At mula sa araw na iyon, nagbago ang takbo ng kanilang buhay. Hindi na lamang ito tungkol sa hamon ng 5 milyon, kundi tungkol sa bagong pagkakataon. Isang pagkakataong itama ang lahat at simulan ang panibagong yugto ng kanilang pamilya. Pagkaraan ng ilang buwan, mula nang tanggapin ni Don Severino si Marco bilang bahagi ng pamilya, dumating ang pagkakataon na subukin ang kakayahan ng binata. Isang mahalagang proyekto ng kumpanya ang halos gumuho dahil sa mga anomalya na iniwan ni Ramon bago ito tuluyang nahulog sa kamay ng batas. Nalagay sa panganib ang milyon-milyong halaga ng puhunan at ang reputasyon ng pamilya. Isang gabi, tinawag ni Don Severino si Marco sa kanyang opisina. Mahaba ang katahimikan bago siya nagsalita. Marco, aniya, alam kong bago ka lang sa mundo ng negosyo. Ngunit sa kabila ng lahat, nakita kong mayroon kang tapang at malasakit.
Gusto kong ikaw ang manguna sa proyektong ito. Patunayan mo sa akin at higit sa lahat sa sarili mo na hindi ako nagkamali sa pagtanggap sa'yo. Nanlaki ang mga mata ni Marco. Don Severino, hindi ko alam kung handa ako. Walang sino man ang handa sa simula, sagot ng natanda. Pero minsan, ang puso at malasakit ay mas mahalaga kaysa sa karanasan. At yan ang mayroon ka. Kinabukasan, ipinakilala si Marco bilang pansamantalang pinuno ng bagong proyektong panlipunan ng kumpanya. Isang planong magtayo ng murang pabahay para sa mga mahihirap na pamilya. Bagaman maraming negosyante ang nagduda sa kanya, nanindigan siya. Hindi ko po layunin na yumaman dito, paliwanag niya sa board meeting. Ang nais ko ay ipakita na ang negosyo ay hindi lamang para sa kita, kundi para sa tunay na paglilingkod. Kapag masaya at ligtas ang mga taong nagsisilbi sa atin, doon tayo tunay na nagtatagumpay. Maraming nagtataas ng kilay, ngunit hindi nagpadaig si Marco. Sa paglipas ng mga buwan, pinakita niya ang kanyang kakayahan. Araw-araw siyang bumababa sa mismong lugar ng proyekto, nakikisalamuha sa mga construction worker, nakikinig sa kanilang hinaing, at tumutulong sa mga pang-araw-araw na gawain. Hindi siya nagpakita ng pagiging mataas. Sa halip, ipinakita niyang kaya niyang makisalamuha sa lahat, mayaman man o mahirap. Boss Marco, hindi ba't hindi niyo na kailangang magpakapagod dito? Tanong ng isang manggagawa habang nakikitulong siya magbuhat ng hollow blocks. Mumiti si Marco. Kung kaya niyong magbanat ng buto para sa inyong pamilya, kaya ko ring gawin ito para sa proyektong magbibigay tahanan sa inyo. Dahil dito, unti-unting nakamit niya ang respeto ng mga tao, hindi lang ng kanyang mga tauhan, kundi pati ng mga negosyanteng dating nagdududa sa kanya. Samantala, si Clarice ay labis na humana sa nakikita. Isang gabi habang magkasama silang nag-aalaga ng kanilang anak, nagsalita siya. Marco, hindi ko akalaing ganito kakatatag. Nagsimula ka lang bilang waiter, ngunit ngayon, ikaw ang bumubuhay sa pangarap ng napakaraming tao. Ang galing mo, mumiti si Marco at hinawakan ang kamay niya. Clarice, kung hindi dahil sa'yo, wala ako rito. Ikaw ang nagbigay sa akin ng lakas para harapin ang lahat ng ito. At ang anak natin, sila ang dahilan kung bakit gusto kong magtagumpay. Hindi para sa sarili ko, kundi para sa ating lahat. Nagpatuloy ang kanilang pag-uusap hanggang sa nakatulog ang bata at sa gabi ring iyon, mas lalong lumalim ang kanilang pagmamahalan. Maging si Don Severino ay hindi na nakatiis na magpahayag ng kanyang paghanga. Sa isang pagtitipon kasama ang mga kasosyo sa negosyo, tumayo siya at ipinakilala si Marco. Mga kaibigan aniya, marahil kilala niyo si Marco bilang isang simpleng tao galing sa mahirap na pamilya. Ngunit ngayon, hayaan ninyong ipakita ko sa inyo na ang tunay na halaga ng tao ay hindi nasusukat sa dugo o kayamanan, kundi sa puso. Si Marco ay hindi lamang asawa ng aking anak. Siya ay isa sa mga haligi ng kinabukasan ng ating kumpanya. Tumayo ang lahat at nagbigay ng masigabong palakpakan. Si Marco ay namula, ngunit sa kanyang puso, ramdam niya ang tuwa at pasasalamat. Habang lumilipas ang panahon, naging inspirasyon si Marco, hindi lamang sa kumpanya, kundi pati sa mga tao sa paligid. Dumami ang empleyadong nagbalik ng tiwala sa negosyo dahil nakita nilang may lider na marunong umunawa at magbigay halaga. Dumami rin ang mga negosyong gustong makipagtulungan dahil sa pagbabago ng imahe ng kumpanya mula sa pagiging malamig at makasarili tungo sa pagiging makatao at makabuluhan. Ngunit higit sa lahat, naging aral si Marco sa mismong pamilya ni Don Severino na ang tunay na pamana ay hindi nasusukat sa ari-arian kundi sa mabuting pangalan at pagkakaisa. At sa bawat tagumpay na natatamo nila, lalo ring lumalakas ang pundasyon ng kanilang pamilya. Sa wakas, ang pangarap na magkaroon ng isang tunay na tagapagmana ay natupad hindi lamang sa anyo ng isang apo, kundi sa anyo ng isang taong nagpamalas ng tunay na halaga ng pagmamahal at sakripisyo. Lumipas ang mga taon mula nang dumaan ang pamilya Severino sa matinding unos. Ang dating bahay na puno ng sigawan, alitan at panghuhusga ay napalitan ng tawanan at ngiti. Sa bawat sulok ng mansyon, maririnig ang masayang yapak ng batang lumalaki
ang anak ni na Marco at Clarice na ngayon nagsisilbing liwanag ng kanilang pamilya. Isang umaga, habang nag-aalmusal sa hardin, nakaupo sina Marco at Clarice kasama ang kanilang anak na masigla nang naglalaro sa damuhan. Marco, wika ni Clarice, nakangiti habang pinagmamasdan ang kanilang anak. Ingnan mo siya, ang laki na niya. Parang kahapon lang, ipinaglalaban pa natin ang bawat araw para lang manatili tayong buo. Tumango si Marco, mahigpit na hinawakan ang kamay ng asawa. Oo, Clarice, ang hirap ng pinagdaanan natin, pero ngayon, alam kong lahat ng iyon ay may dahilan. Tingnan mo siya, bunga ng lahat ng sakripisyo at pagmamahal. Sa mga sumunod na buwan, lalo pang lumakas ang negosyo sa ilalim ng pamumuno ni na Marco at Clarice. Hindi na lamang ito negosyo ng pangalan, kundi negosyo ng malasakit. Ang kanilang proyekto para sa murang pabahay ay naging matagumpay at libo-libong pamilya ang nakinabang. Sa bawat tahanang itinayo, nadagdagan ang tiwala ng tao sa kanila. Sa isang pagtitipon ng mga empleyado, tumayo si Marco at nagsalita. Ang tagumpay na ito ay hindi lamang atin, kundi ng bawat isa sa inyo. Hindi ako magiging narito kung hindi dahil sa tiwala at sakripisyo ninyo. Ang tunay na kayamanan ay nasa mga taong kasama nating lumalaban. Nagsigawan ng lahat at nagbigay ng masigabong palakpakan. Sa tabi niya, nakatayo si Clarice, puno ng pagmamalaki at pagmamahal. Ngunit higit sa lahat ng tagumpay, pinakamahalaga pa rin ang relasyon sa kanilang pamilya. Si Don Severino na nooy halos mawala ng silbi sa sobrang tigas ng puso, ngayon ay nagbago na. Mas naging malapit siya sa kanyang apo at sa bawat araw ay mas pinahahalagahan niya ang bawat oras na kasama ito. Isang hapon, habang naglalaro ang bata sa kanyang lolo, lumapit si Clarice at umupo sa tabi ng ama. "Papa," sabi niya, "ang laki ng ipinagbago niyo. Salamat po." Hindi niyo lang tinanggap si Marco, tinanggap niyo rin ako ng buo. Pinisil ni Don Severino ang kamay ng anak. "Clarice, patawarin mo ako sa lahat ng nagawa kong mali. Matagal kong pinilit na ang pangalan at yaman ang pinakamahalaga. Pero ikaw at ang anak mo ang nagturo sa akin na ang tunay na kayamanan ay pagmamahal. Kung may natiramang oras sa buhay ko, gusto kong gamitin iyon para maging mabuting ama at lolo." Niyakap siya ni Clarice at sa yakap na iyon, nabura ang lahat ng sugat ng nakaraan. Dumating din ang panahong humina si Don Severino. Sa kanyang huling mga araw, hindi na siya nakalalabas ng kama. Ngunit palaging naroon si Marco at Clarice kasama ang kanyang apo upang iparamdam na hindi siya nag-iisa. Isang gabi, tinawag niya si Marco sa tabi ng kama. "Marco," mahina niyang tinig, "hindi ko na siguro aabutin pa ang marami pang bukas. Pero gusto kong malaman mo, ikaw ang anak na hindi ko kailanman nagkaroon. Salamat at minahal mo si Clarice nang higit pa sa sarili mo. Salamat at binigyan mo ako ng apo na naging dahilan upang makita ko ang kahulugan ng buhay." Naluha si Marco at mariing hinawakan ang kamay ng matanda. "Don Severino, hindi ko kailanman hihinto sa pagpapanatili ng lahat ng itinuro ninyo. Hindi man sa paraan na gusto ninyo noong una, pero sa paraang may malasakit at pagmamahal." Ngumiti si Don Severino at sa huling pagkakataon, mahigpit niyang hinawakan ang kamay ni Marco. "Ipinagmamalaki kita." At doon pumikit siya, payapang yumakap sa kamatayan, yatap ang alaala ng kanyang pamilya. Sa libing ni Don Severino, hindi luha ang nangingibabaw, kundi pasasalamat. Ang mga tao'y dumalo hindi lang upang magbigay pugay sa isang negosyante, kundi sa isang ama at lolo na sa huli natutong magmahal. Lumapit si Marco sa puntod at mahigpit na niyakap si Clarice at ang kanilang anak. "Simula ngayon," sabi niya, "tayo na ang magpapatuloy sa pamana ng pamilya, hindi bilang mga bilyonaryo lamang, kundi bilang isang pamilya na may puso para sa isa't isa at para sa mga tao." Tumango si Clarice, pinunasan ang kanyang luha at ngumiti. At hindi na kailanmang mawawala ang pagmamahal sa puso natin. Iyon ang tunay na pamana. Habang unti-unting lumubog ang araw, nakatayo silang tatlo, mag-asawa at anak,
sa harap ng libingan. Sa kanilang mga puso, naroon ang kapayapaan at ang pangakong hindi nila kailanman uulitin ang mga pagkakamaling naghiwalay sa kanila noon. Sa wakas, natapos ang kwento ng sakit at pagsubok at nagsimula ang kwento ng isang pamilyang pinagbuklod ng pag-ibig. Isang pamilyang hindi kayang sirain ng pera, tsismis o kasakiman sapagkat sa puso nila ang tunay na kayamanan ay ang kanilang pagmamahalan.